Alin? Yung sinabi sa sample? Alin? Ay, wag yun. Yung sa mic test? Wag yun. Bakit ano ba yung sinample niya? Wag mo nang tanong. Okay. So kung nang malaman, tanong lang. So ano ba topic natin ngayon, bud? Rekta na kagad. Rekta na. Wala ay. Nila. Sabi kasi nung last episode, ang ano? tagal daw natin nagkulitan eh. So medyo tampururot ako ngayon. Simulan na natin. Joke lang. Wag. Kamustahin mo naman kamustahin. Okay. Sige. Start tayo. Di na sila makukulitan. Okay, makukulitan. Di na nag-comment si Malupitan. So baka nakulitan. Ay, baka nga. Ayoko na eh. Nandiyan pala si Fit Gamis na daming comment. Bumawi si Fit Gamis. Isa lang ba yun? Fit Gamis tsaka si Malupitan? Hindi ko nga alam. Baka si Malupitan may-ari ng Fit Gamis. Kaya maganda yung brand, no? Kaya maganda ka to ni Malupitan. Feeling ko kaya batak yung Malupitan na nag-comment sa atin. Take mo lang Fit Gamis, babatak araw-araw. Tanong natin si Malupitan. Pag medyo na-feel na natin kung sino talaga si Malupitan. Malupitan talaga eh. Malupitan zero. Hindi nag-comment ba? Siya yung hinahanap ko talaga. Malupitan, shoutout pala sa'yo. Thank you kasi lagi ka nag-comment pero yung last episode wala ka. Na-miss kita. Oo nga, si Gamis na nag-comment. Si Gamis, at least, di ba? Si Gamis, consistent. Kaya guys, dapat I feel like all of our episodes nandun siya eh. Diba? Never nag-miss. Nakikinig para rin natin ka-podcast, di ba? Kasi lagi nagko-comment eh. Kumbaga, lagi. Tingnan natin kung next week nagko-comment pa rin siya. Sige. Ito. A week after netong Let's see. Episode na to. Ano ba? Matapik natin. Ano ba? Rekta na to topic, sabi. Ako yung last week kasi Alan yung last week. Ikaw naman mag-isip ko. Ako ba last week? Hindi ko na rin alam. Di ba? Si Alan na lang. Natatandaan ko eh. Kasi ako pala last week. Naalala ko. Hindi ka last week. Last week, puro si Vern. Pinagbigyan natin. Siyempre medyo may pinagpupuntahan. Pinag-workoutan. Pinag-workoutan. Siyempre, gym. Gym, di ba? Fitness. Goal. Lifestyle. Yes. The Vern Fit. Exactly my points. Galing mo doon. Yes. Diba? Ba't parang Next time si Vern nga gitnain natin. Guys, gusto niyo ba switch kami? Yung suggest ko yung gitna. Kasi maraming story sa'yo eh. Kasi tagal na namin sinasabi ni Allen. Gusto namin mag-switch talaga. Pero kasi mahirap rin mag-switch pag si Justin yung leader. Pero gusto niyo ba minsan kami parang palit ng seating arrangement. Regodon yan. Kasi naalala nyo ba parang wait lang, nung high school ba kayo may mga seating arrangement kayo o kanya-kanya? Meron. Alphabetical, mga ganyan. Or by number, no? Yung alphabetical na rin pala yung number. Depende sa prof. Depende sa teacher. Teacher kasi tawag nga. So, every class, iba-iba kayong seating arrangement? Parang ganyan? Hindi? Oo. Kasi nung high school. Nagpapalit kayo ng classroom nung high school? High school kami. Okay. Parang college style. Kasi, first year, second year, hindi pa ganun yung rule nung school namin. Ito yung bago ka mag-Harvard, no? Before yan, bro. Wharton School lang yan. Wharton School of Nursing. Maniwala kayo, Harvard. Hindi, kasi ganun sa amin high school. Yung parang college na. Parang college. Kasi ang term nila doon. Ang gusto nga nila, parang masanay ka. Para ready ka at least. For college. High school lang ganun, elementary, hindi pa. Ay, hindi naman. High school lang. High school lang yung palipat-lipat ka kada subject mo, palit ka ng classroom. Na-experience ko lang yun kasi college. Okay. Oo. Ako, high school, may certain seating arrangement kami. Pero depende pala sa prof. Same classroom the whole school year, pero iba-ibang seating arrangement per class. Kunyari, history. Ito. Kumbaga same classroom, pero pag nagpalit ng prof. Kunyari, math. Professor ka sa math. Yun, ganito formation sa Filipino. Pagkatanda ko ano Saan ba to? CSB? St. Peter. May tama ba? Yun nga. Correct me if I'm wrong. Diba, parang una magsisiting arrangement kayo. Tapos pag hindi okay, may time kasi diba hindi mag-work yun. Parang ang ingay nyo. Per quarter yata nagpapalit? Parang hindi, depende. May time na nagpapalit agad kasi nga kunyari. Magulo, alam nila kunyari, magkatabi kami ni Marto. Kilala na kasi kayo. Pag-iwalay mo yung dalawa. Oo nga, pinag-iwalay. Totoo tayo. Yan nga, totoo yan. Pinag-iwalay nga. Sa amin, matik din yun. Kunyari nakita na yung, kunyari, dalawa nga kayo makulit. Oo. Automatic yun yung, dalawa kayo makulit, no? Maghiwalay na kayo. Oo, pag-iwalayin kayo. Parang huwag nyo nang antayin pang sabihin ko na maghiwalay kayo. Paglalayo. Kaya ang technique dyan, pagkatabi mo yung best friend mo or kasama mo sa kulitan, pagkasama mo yung kasama mo sa kulitan, relax lang muna. Tahimik ka muna. Oo. Pag na yung prof, siyang kayo manggulo. Pero may time na parang pag first day mo, parang paunahan kayo. So ako kasi gusto ko sa likod.
Paunahan sa likod na. Ako rin likod. So, pinsan kasi di na nila ayusin eh. Okay. So, ang lagi kong ginagawa for pag first day, maaga ako, tapos gusto ko sa dulo, tapos sa gilid. Ay, ako rin likod. Ikaw saan mo gusto? Ako likod na likod. Parang hindi nakikita ng prof. Ako likod. Para pag recitation, hindi na tatawag. Para pag gusto mo matulog, hindi ka kita. Nakakamomol. Ay, grabe naman yung classroom. Mumomol ka. Dosan pag momol ka. Grabe naman yun. Grabe yung sarap ng prof. Mga iniisip mo. May gumagawa kaya ngayon yun? Hindi ko alam pero sa mga eksena ng Viva Max, marami kasi. Sabi ng St. Peter, hindi ka nag-aral doon. Bakit nabuhay ka? Hindi ka na-alumnus nun. Good boy ako ng St. Peter. Proud ba? Loud and proud ba ang school sa'yo? I think nag-graduate so. ka? I think so. I think so. I'm not 100% sure, pero I think so. Baka mamaya may tarpaulin ka na sa labas ng St. Peter, no? The Vivo Art. The Vivo Max Artist, sorry. The VMX pala. Kinakaya po namin ang tanong natin kay Sir Louie, principal na ngayon. Oo, shoutout Sir Louie. Ay, kilala niyo pala yun hanggang ngayon? Siya, parang sa guidance siya dati, ngayon na-promote na siya as principal. Ayun. Tapos yung little brother niya kasi classmate ko sa St. Peter. Okay, so, nice. Close talaga. So nakakabanding niyo siya sa guidance dati. Tsaka bata pa kasi yun eh. So medyo malapit yung edad namin. Hindi kagaya ng mga syempre may mga teachers, may mga teachers ka matanda, 'di ba? Ito medyo hindi naman kaidaran pero like 10 years ago or 15 lang. Pero mukha siyang bata, ganoon. Kaya sabi ko nga, pag si Athena pinag-St. Peter ko, ay, dapat alaga, bantayan. Lang yung babagsak yan. Sure pass ba yan? Sure pass yan. Pero willing ka ba mag-St. Peter sa Athena? Pinag-iisipan ko pa kasi medyo malayo din eh. Shoutout pala sa St. Peter, number 1 sa Tionglen. Sana kung naghanap pa rin pala kayo ng head coach. Naalala ko kinontak nyo kasi dati. So pag naghanap pa kayo ng head coach, grabe. Head coaching position. The varsity coach. Tionglen coach, di ba? Against Chiangkai Xavier. So pag pinakilala ka sa school mo, di ba? Oy, ito nga pala yung varsity dati. The former varsity. Former captain ball. Former team captain of St. Di ba may ano rin? Batch, blah, blah, blah. Batch 2010, di ba? May ano rin. Kumbaga may nangyari naman kahit walang award. kasi nakakatawa yung captain ball, di naman niya makukuha dahil magaling kayo. Makukuha mo yan dahil ikaw yung inassign eh. So kahit walang award, may takas kung parang ikaw pala si anong pangalan sa Slam Dunk? Sui? Hindi, si Akagi. Akagi, the big man. The big man. Akagi. Ikaw rukawa ka eh, no? Nung kabataan. Pero ako alam mo kung babalik talaga. Ayusin ko talaga yung basketball ko eh. Basketball. Parang gusto ko talaga, isa sa kasi sa mga pinangarap ko nung bata ako maging basketball player. Sakto, yan yung topic natin. Sakto ba? Hindi ko nga alam. Ay, grabe. Sige nga, ay parang ganyan eh. Sige. Ano ba topic natin yan? Sige. Ano mo si Derek? Ikaw magtanong. Sige. Ako tagtanong sa'yo, tapos pasa mo yung tanong. Sige, ito yung topic natin. Pasa question. Okay lang ba ako na magsasabi ng topic natin? Ikaw naman nakaisip, di pa namin alam eh. Hindi ko nga alam eh. Sige. Ginulat mo ko na, sakto. Diba? Sabi ko yan yung gusto mag-usapan natin. Pero yung maganda sa atin kasi, hindi ko sure kung maganda, kasi parang lagi before tayo mag-start dun, parang natin nalalaman yung topic. Parang ang hirap nga eh, totoo. Wala pa namang 1 hour, no? Parang basta wala. Bro, 10 to 15 minutes lang. Para sa akin good challenge naman. Kaya grabe, kung sinasabi nila ang galing magsalita ng Justin, ibig sabihin, grabe. Ang galing mo rin man bola no? Hindi guys, on the spot yan. Honestly, kung sinabi nyo magaling si Justin magsalita, on the spot. Hindi, tayo din. Nakita ko yung difference. Ay, problema kasi, same tayo ng on the spot. Problema, hindi naman tayo same na may magandang nasasabi. Hindi. Nagkakataon lang yun. Nagkakataon lang yun. Pero nagkataon na ikaw yung, di ba? It's good, diba? Topic na tayo. Ako na. Ang topic natin ngayon, if you could time travel. Bakit saan ba napupunta? Saan napupunta? Ako dito kay Bern, kung ano naman, binabanggit na naman pangalan. Mahirap na. The X and Y's? The Y and X. The Y and X. Binalik lang. Walang silo. Sige, ayusin natin yung topic. Yung topic natin ngayon, if you could time travel, where you would go? Maganda yan. Saan mo ba, kumbaga sa Tagalog, kung makakapag time back ba? Ending time travel. Pwedeng future, pwedeng past. Sige. Ayoko mauna kasi gusto ko may mauna. Maganda to eh. Kunyari, parang, anong particular
time period or time scenario mo sa place, time period or wait, same knowledge. Scenario. Kung ano yung knowledge mo ngayon with life and everything. Okay, maganda yung dapat, binigyan kasi mong wala case. rin silbi kung nag-time travel ka tapos same knowledge ka rin ng high school mo. Wala lang. Bigay tayo ng Reset ka lang isang talaga. Hindi. Reset ka lang talaga. Kasi hindi mo alam parang kung kumbaga kung same kung babalik ka rin sa knowledge mo. Same knowledge. Dapat same knowledge. Tingin ko o hindi, tingin niyo. Meaning, ang ibig mo sabihin, kung ano yung alam mo nung kunyari bumalik ka ng grade 1, grade 1. Yung bumalik ka ng grade 1, yun pa rin yung knowledge mo. Hindi yung knowledge mo ngayon tapos babalik ka ng grade 1. Sana yung knowledge mo ngayon tapos babalik ka ng grade 1. Kasi paano nga pag bumalik reset ka? lang Pag bumalik ka doon ng knowledge mo ng grade 1, dito ka pa rin sa path mo makakarating. Walang changes yun Kasi same knowledge. For sure, kung ano man yung knowledge mo nun, pwede kasi. It's what's gonna lead you to your path right now. Pwede kasi natutunan mo na. Or pwede natin sagutin na Dalawa? Kunyari, babalik ka lang sa time na to kasi gusto mo. Babalik ka lang sa time na to, tapos ito yung babaguhin ko. Pwede. Pwede Pwede. Okay, ganun na lang. Sige. Ganun na lang or hindi, sige, laruin mo na lang kung ano mas feel mo. Sige, kung ano na lang mas mas feel mo. Kasi parang basta ikaw anong feel mo kung ikaw na kung pag bumalik ka, ganito ba gagawin mo, yung pa rin ba? Bahala ka kung anong tsaka bakit ka babalik? Ba't doon ba yan? Bakit yung mga pero ang ganda ng topic na naisip mo. Ay, ang galing nga. That's good. Favorite ko to kasi favorite ko yung Back to the Future na So hindi ko pa napanood. Yung ba yung may di pa mo napanood? Yung may kotse. Hindi yung ba meron pa. Hindi yung sapatos. First na mabas yung Air Max, di pa Hindi ko pa napanood. Hindi pa re-release yun lahat. Nandun na yun. Wala. Hindi Nike pa Air napanood Max. yan. Galing nga kasi ginawa ng Nike talaga. Like, hinintay nila yung time na kung kailan linabas yun sa moving yun. Yung Back to the Future na shoes. Back to the Future na shoes. Kaya yung Nike nag-ano time travel pero sa future. Alam nila yung mga nangyayari. Kung ano damos no? Alam nila si Jordan. Kung ano yung sisikat na sapatos, kung ano yung kung saan sila kikita. May chance din Time travel pero sa future. Pwede rin. Or trendsetter din. Basta ewan ko sa kanila. So ikaw, kung may time travel ka, saan ka magta-travel? Sa future o sa past? Sige, pumili ka ng mga dalawa o tatlo, isa. Sagutin ko muna yung past. Oo, past. Pwede. Basta marami. Kung saan ako magta-time travel. Sa past muna, sige. Marami. Madaming gustong balikan na. Bakit? Ay, balikan na. Siguro yung pinaka yung yung... Ay, sorry. Ako ba mo? Sige, ako go na. Lagi naman ako inauna. Nandiyan na yan Tirahin mo na yan. Ay, shoutout pala. Pero kung may nakalimutan ako, balik-balik. Pwede yun. Pwede talaga yun. Wala ka naman nalimutan sure ako. So, yun. Ang pinaka naisip ko talaga na gusto ko balikan is yung time kasi na namatay yung daddy namin ni Allen. Ano pa lang ako ng first year high school. So mga 12, 11. Basta parang mga ganun. So, syempre, di pa naman ako, siya palagi nagbibigay ng allowance noon, ganun. Di pa ako kumikita. Okay. So, parang wini-wish ko pala na parang sana buhay pa siya hanggang ngayon. Parang ganun pala. Hindi, pero yun nga. Travel na. Hindi, parang kasi, dahil nga hindi, kasi o nga, no? Kasi nung, hindi, parang kasi gusto mong balikan yun dahil nga gusto ma-feel. Ma-feel yung... Parang nabitin ako na nakasama siya. Parang nakulangan ka ng pwede tatay. Oo. Parang babalikan mo yung moment. 12 years old ako. Nung 12 years lang kami nag-bonding. Parang... That's too short. Sobra. Parang... Ayun. Sana lang nga, time travel ako, tapos nung time na buhay pa siya, sana buhay pa siya ngayon na kumikita na ako, tapos nalibre ko man lang siya, nakabawi man lang. Gets. Parang gusto mo sana nakita ka niya na nag-grow. Naging successful. Naging okay. Not necessary naman dahil ba namimiss mo dad mo that time or namimiss mo ngayon or yung parang gusto mo sana may kabanding ka pa sana ng tatay. Yun gano'n. Parang tapos ganun yung may Athena na ako. Yun talaga the best. Di niya na na-meet si Athena, di ba? So sana kilala din siya ni Athena. Pero pinapakilala ko naman siya kay Athena. Kanyari, pag pumunta ko sa cemetery. Siyempre, kailangan din malaman ni Athena na may siyempre, tatanungin niya din yun. Where's your daddy? Ganun. Pero gets ko nga yun. Kasi lolo no? Iba pag yung may lolo yung bata no? Masarap, tsaka sobrang sarap pakita. Sobrang sarap pakilala sa parents yung anak mo. Diba? Parang something to proud. Nagmagiging proud ka na parang dad, anak ko, or mom, anak ko. Lalo kung si Athena yung... Pupurihin, alagaan.
Bakit tingin mo? In a way kasi sarap din para makikita mo parang in a way na parang baka ganito niya ako inalaga, ganito niya ako pinuhat, di ba? Tsaka paano niya itatrato yung si Athena? Ano kaya gagawin? Mga trip niya. Feeling ko kanong ginagawa ni Direk Athena, ganun ginagawa. Pwede, makulit din yun. Tinuturuan mo Feel ko sobrang mahilig siya sa baby. So, para siyang kami naman kasi lahat mahilig talaga kami sa baby. So, yun feel ko yun yung gusto kong balikan na sana. Naabutan niya si Athena, naabutan niya kung paano ako lumaki. Pero na from being sobrang tahimik, mahihain na nagpa-podcast na, nagpa-vlog na, medyo maingay na or nagsasalita na, di ba? Parang yun yung pero feeling ko naman nakikita naman niya. At least. Pero ako tingin ko happy naman siya sa mga, kunyari, boy siya. Parang iniisip ko rin naman yun minsan. Parang what if boy si dad, ganito kami lahat. Kasi nga too early yung nangyari, di ba? So parang iniisip ko from time to time, what if ganito, nandito pa siya or naabutan niya. Malang kahit si Vern ng college, at least medyo matagal. So parang nakita ko naman na feeling ko happy siya sa mga nangyayari sa buhay. And yun nga yung nakakalungkot pag iniisip mong sana nandito siya. Kasi parang feeling mo, this is something na magiging proud siya. So, mas lalong nakakahinayang. Ba't wala? Kung kailan okay lahat. Or yun. Go. Yun lang. Tapos yun, syempre, nahirap din mawala ng, daddy. At the young age. 12 years old, parang nag-hit talaga sa akin yun. Grabe yung iyak ko nun. Pero, ganun talaga. Talaga, ano ba yung gusto ko malamdaman yung feeling nung ganung edad na ano ba yun? Parang sobrang bang naaalala mo ba siya at that moment? Kasi siya 12 years old ka pa lang nun. Or tipong parang kang bata na hindi mo sure na wala lang ba to. Silhouettes light memories. Sobrang naalala ko kasi doon mo maramdaman if may time siya sa iyo Kasi siya lagi yung hatid sundo sa akin. Gets. Wala talagang ibang naghahatid sundo nung kahit time may driver. Siya talaga. Mas gusto niya talaga siya. Parang gusto niya hands-on. Yun ang service, act of service yung ginagawa niya. Parang kala mo act of service pero act of love. Yun yung niya. Para sa kanya. Parang, tsaka kasi siya, hindi siya yung parang expressive. So parang di mo talaga typical dad niya. Di mo mag-love you. Pero makita mo he cares through actions. Kanya rin yung paghatid. Biglang tutulungan ka sa mga mahihirap na stuff when it comes to your projects. Parang may mga carpintero. Kumbaga may mga bonding moments talaga siya. Hindi siya yung tipong daddy na yung parang typical na businessman na daddy. Time. Yung parang basta napag-aaral ko anak ko, okay na ganun. Siya hindi siya ganun. May time parang kung nagpe-pretend siyang ganun na wala akong paki sa inyo, work lang. Pero alam mo naman, alam mo naman mo sa sa actions niya. The power of showing up. Tsaka the fact na sabi mo na siya naghahatid sa inyo, di ba? Lagi. Tapos pag may mga sabi mo work projects, di ba? Tumutulong siya. Tsaka hindi kanya para siyang kami na hindi mas pa nga kami siya kasi sobrang hard. Parang hindi ka niya pupuriin talaga. Ganun siya. Pero kamay na tough love talaga. Tough love. Talagang kailangan mo patunayan sa kanya. Alam mo yung parang basta may kailangan i-achieve to gain his love. Akala mo ganun yung pinapalabas niya. Parang ganun. Pero hindi naman. Kasi di ba may daddy na sobrang expressive or appreciative dun sa anak na parang nice. Oy, maging kunyari top 5, top 10 lang sa school, sa class. Sobrang proud na dad niya hindi ganun. Hindi siya yung tipong happy naman parang pero like light lang. Talagang alam mo yung parang happy pero hindi niya pinapakita. Hindi niya papakita sa'yo. Siya Tapos yun, may mga times din naman na naririnig ko na nagiging proud siya. Kahit nga yung di ba? Akin na kwento niya sa ibang tao. Kasi yung di ba basketball. Yun isa pa yun. Pero may isa rin di ba yung pumunta siya sa pinatawag siya sa principal's office. Kaya pala kilala niya yung principal ng school niya. Kasi wala akong ginawang, parang may dalawang babae doon nagsusubunutan dahil daw sa akin. Sabi ng daddy ko, ba't ano kasalanan ng anak ko? Ay, gano'n pa. Tapos pag parang proud pa siya. Lagi niya kinikwento na yun. High school to? High school. Grade school pala, grade school. Tapos lagi niya na kinukwento na, kunwari kukwento niya yung scene na yun na parang, pinapunta ako sa principal's office kasi may dalawang babae nagsabunutan sa anak ko. So, kunento niya. Sabi ko nga, bakit ako pinapunta nyo? Wala naman ka sa anak ko. Tapos kinakwento niya dun sa friends niya na, di ba kanina pa ba magmamani? Kasi gano'n. Doon siya na nakikita na parang,
Proud na. Siya nagiging proud. Hindi, pero ba't ka nga pinatawag ko ngayong babae? Yun nga. Hindi ko rin gets ka. Yun nga yung parang pero dad ko sa kanya ko na nalaman yun eh. Baka naman may ginawa ko sa dalawang babae. Wala. Wala. Grade school, grade 6. Dalawang babae pinatawag yung tatay nung laburo. Tapos yun sa basketball din. Pero sayang nga never siya nakanood ng basketball ko dun eh. Never. May isang beses pa championship namin na late siya. Oo, so, tapos na. Yung grade school to? Ano na, first year. Ay, di, first year. Grade school. Grade school, okay. Grade school, tapos na. Tapos pagka dating niya, champion na kami. sayang. May trophy na. Pero doon hinayang siya nun eh, parang ganun. Parang sayang, no? Ikaw ba nakita ka? Napanood niya ako, wala akong score. Di pa nag-aaral pala ako mag-basketball. Teka lang, parang kung ako tatay mo, parang di ko alam kung ano pipili. Okay na akong di ko sinabihan niya ako. Kaya rin siguro nag-push doon. Kasi naalala ko grade 5, kakalipat ko lang St. Peter. Talaga marunong mag-dribble. Wala talaga. Kasi nanood siya, ito sinabi, wala ka na mag-score, huwag ka na mag-varsity. Para after nag-training ako, grade 6, bigla na ako naging first 5. Ako na yung, may time gumagawa na ako sa team, sa varsity, gano'n. So kilala ka nga ng papa mo kasi yun ang way niya to motivate yun na i-push na. Huwag ka na magganyan kung wala ka ng pag-asa dyan. Trash talk nga. Tapos, yung humor niya, parang tatawa-tawanan ka lang yan. Parang, huwag mo na pilitin yan kung hindi ka rin naman magaling dyan. So, pinilit ko na yun, hinaya niya na ako nung high school. Ang problema kasi, naging problem ko na yung sport na yun kasi hindi na ako nag-aaral. Nagbabasketball na lang. Kaya parang yung too much na, nagalit na siya na huwag ka na talaga mag-varsity kung bumagsak ka pa next quarter. So, kinausap ko lahat ng teacher ko nun. Pinasa ko lahat. Pinasa ka? Pinasa ko lahat. Kasi, nakiusap talaga ako, natatanggalin ako sa varsity. Hindi naman nila alam, hindi ako magaling. Naka-captain ball ako, pero di. Kaya naman nila manalo kahit wala ako. Kala lang nila, kailangan manalo dahil wala yung captain ball. So, pinasa ko mga teacher. Meron ako doon, biglang nag-95 para lang magpasang awa yung kasi i-average yung 4 quarters. Diba? Dapat makuha mo. At least, ano ba pasin grade 75? 75. Mataas pala, no? Kasi di ba 7? Ano ba? 75. Normal 50, di ba? Oo. May tawag sa ganun eh. Oo, may ganyan din sa amin. Ano man tawag sa ganyan? May ganyan term. Deep performance eh. Sa Filipino school ba? 50? 50%. Kaya pala pagdating ko ng college, 50-50 na lang. Oo nga, parang 25/50 is 75/100. Performance-based ata ang term niya yata dyan sa ganyang klaseng. Nalimutan ko rin. Baka alam ng mga iba natin ba. Pero tanda ko, parang performance-based. Oo. Totoo nga. Kasi 75. Ganun din sa amin, 75 o 72. Ano na yun? Bagsak na. Di ba dapat parang 72, parang ano ba? C minus. Parang, di ba? Parang dapat. Ganun ka lang dapat. Pasang awa ka pa. C minus. C minus. Di wala. Oo nga, para sa public school. C minus yung sakto. Yung sa Pilipinas. Yung parang sasabi ni Direk nga. Oo, ganun. Ano, Vern? Meron pa? Meron pa. Parang, yun, ano pa, yung siguro yung basketball din, yung grade school kasi adik ako sa basketball parang pagdating ng high school, wala yung tamad na ako mag-training. Kung gusto mo balikan nung high school mo din na nagba-varsity ka? Oo, gusto ko rin balikan na sana sinipagan ko rin mag-training. Hindi ko sure kung wala naman kasi sa height eh. Diba? Sa skill talaga ito. Sa hard work skill. So yun, dream ko rin naman kasi mag-basketball talaga. So, yun. Tapos, ano pa ba? Basta marami nga eh. Marami kasi talaga. Hindi, balikan mo ng past or ng future. Yun ano din, yun siguro yung sobrang daming time na yun nga, nabanggit ko na sa podcast natin yung parang mga walang kwentang okay lang naman uminom wala akong ano sa mga against sa mga taong umiinom pero for me lang yun sa akin lang yung parang sayang kasi minsan kahit weekdays umiinom ako, weekends tuloy-tuloy. So ano mga year yan? Yung mga oras. Ito yung mga 2018 2019 ganyan, di ba? Yan no? Mga 15 to 20 ay 15 to 18 so parang kung babalikan mo yung time na yun around 2015 gagawin mo sana mas babawasan mo sana inom. Oo, babawasan sana or dadamihan mo palalo pa. Pwede babawasan. Or mas priority siguro yung ibang bagay. Like what? Ano yung mga tingin mo? Siguro yung
Kasi kung di ka umiinom, saan mo ibubuhos yung effort or time mo that time? Tulog. Diba? Gym. Tulog. Ano pa, parang aral pa ng mas, Kung tapos, ano pwede pa pag-aralan. kaya mag-business ka Breathe, pa. Diba? Parang, nung time yung energy kasi na ginagamit mo sa pag-inom. Oo, kasi mo kasi pag uminom ka, uminom ka ng gabi, hangover, parang -1 day. So, parang ganun. Pero may iba naman kasi grabe kaya. Pero nagagawa natin ng bata, yun eh. Kaya, pagka inom mo, the next thing, inom ulit eh. Yun nga. Pero tsaka iniisip ko din nun eh, parang, iniisip ko, nagagawa ko rin naman lahat. Kasi, pagka inom ko, di naman nawawala yung time ko sa family. Malakas ka pa. Kasi nga, nakakasama buhay ka pa ng Sunday. Buhay ka pa lagi. Ako hindi nakakasama ng Sunday. Pag uminom ka ng gabi. Yun, tapos, pero ako sa future naman. Kasi, ang may gusto mong balikan. Sige. Gusto mong balikan yung past mo na time na grade school ka, ay first year high school, yung parang sa dad mo. Next nun yung diversity. Yung parang gusto mo basketball. Then yung sunod yung college na to, parang college na ito, no? Yung may inom-inom. Siguro, sabihin ko na rin, inom and... Ano na lang, vices? Siguro inom and other vices. Sabihin na natin pambabae, yung iba pa. Bisyo, kahit anong basta kahit anong bisyo na ginagawa ko nun. Parang, baga curiosity kasi nung bata. Sayang di lang naman yung time pati yung syempre yung money. Pero more on sa time. Parang syempre, bawat ganun mo nade-delay ka. Malay mo nade-delay ka sa success. Tapos malay mo may mangyayari sa'yo. Dami ko na rin, ilang beses na rin napaaway na wala namang palang kwenta. Nakipagsuntukan ka dati? Marami na din. Malapitin din ako ng away dati. Dahil sa babae, ganun. Hindi naman. Kasi mayabang ka kasi tignan no? Siguro. Minsan nga wala akong ginagawa, bigla may umaway sa akin. Kasi tignan. Hindi ko talaga gets, bigla may nang away sa akin. Hindi, lagi ka kasi nakasimangot. Diba guys, lagi nakasimangot to. Ngayon lang umingiti yan eh. Siguro nga dahil sa ganun. Pero, ayun. Sa tough yun na kaya ka napapawi. Marami rin sa tough to. Marami rin sa tough. Hindi kasi di ba may mga pass ka na ngayon. Kung sa future, meron ka bang gustong puntahan? Kung makapag-time travel ka sa future. Wala, masaya ako sa parang, paano ba? Wait lang, sa future. Parang may gusto ko bang makita or mapuntahan no, tapos babalik ka ngayon sa present. Parang ganun. Kasi time travel lang. Back to the future. Kumbaga, kung kasi sa past nagagawa mo mag-travel kasi para may mga regret ka, di ba? Parang sabi ko sana yung nangyari. Kung sa future naman, kanya may gusto kong puntahan sa future, ano yung gusto mong puntahan? Ano yung nakita mo gusto mong puntahan sana? Tapos, para makita mo lang yung sarili mo sa future, parang ganun. Parang bigyan ko example. Kunyari ako, parang gusto ko na parang age of 40 ako ganyan. Na na-imagine ko yung sarili ko na may pamilya na ganyan. So parang magta-time travel tapos babalik. Parang gusto ko makita, ano bang sino yung asawa ko, ano yung klase ng anak na meron ako, ano. Tapos para pagbalik ko sa kung ano yung today, kaya alam ko na yung mga gagawin ko. Parang okay, shit, ito yung mababang asawa ko. So ngayon, hahanapin ko ba siya? Parang curious ako na na paano ko makikita yung babae na yun or paano ba kami mag-meet? Paano ba kami Pero kaya kung pumunta ka sa future na yun, pwede mo ma-change. Pwede kasi babalik ka sa present sinilip mo lang yung future. Though hindi mo naman alam kung ano talaga yung along the way. Kasi yun ang mangyayari. Siguro ang gagawin ko, saan kang future pupunta? Basta pagpunta ko sa future, ang titignan ko yung mga loved ones ko kung nandiyan pa lahat. Oo nga. Okay din yan. Okay yan. If may nakita ko nakakabayo. Parang hindi ko na-imagine ko. If may nakita ko parang wala na or syempre yun yung pagbalik ko ng present time, yun yung tatrabahuin ko o gagawin ko para ma-save yung buhay nila or para di sila mawala. Maganda yung sinabi mong yun. Kasi syempre, kung alam mong pagdating mo sa future na yun, wala na itong isang specific person. So, mas pwede ka makipag-banding, mas banding or kung pwede sa future, nalaman mo ba't siya nawala. Hindi mas save mo parang, kaya sabihin natin dahil sa diabetes, ka na magpatamis. Totoo. Di ba? Yun talaga. Yun talaga gagawin ko. So, kunyari ngayon, ilang years yung tingin mo? Kung bibigyan ka ng isang chances lang, Actually, ganun. Kasi magandang power yun kasi kung unlil, daya na. Daya. Sige, Isang beses lang tapos, sige, magbigyan ako ng age mo lang ngayon. Kunyari, kung ayaw mo rebili. Kunyari, 25 ko lang. 28 ako. Anong mga ilang taon ka tingin mo, ideally na? Parang ito, 48.
48. Oh, 48. Bakit yun yung napili mong number? 23 years old si Athena. Ganda ng basis mo galing Madaya ka. Kasi, sige. Bakit ba ano ba yun? Hindi, may daya. Kung may sagot ka lang. Oo, kasi, kasi kunyari sa akin, nandating sa akin noong una. Bakit? Bakit 48? Ano bang sa akin nung 48 ako? Wala kang parameter na. Hindi, tsaka 20 years after, sobrang daming pwede mangyari kasi 10 years na. Grabe yung 20 years. Ang bitin nga ng 10, no? Kung isang beses ka lang naman magdadaya. Tsaka gusto ko din na, di ba kasi kung sisave ko nga yung nawala na after 20 years, syempre gusto ko 20 years ko silang mas kasama. Paano klaseng power ito? Pupunta ka sa katawan mo? Hindi. Para masisilip mo lang. Okay. Kasi ang tinanong ko sa kanya kanina na sabi ko, kasi nabigay niya siya ng pass eh. Natanong ko rin sa ito, kaya ready mo Nagbigay siya ng mga time travel niya backwards, diba? Bumalik pa ng time travel siya. Kasi ang parang makita ko sa reasoning niya, something na gusto niyang makasama pa or makorek niya yung mga something na hindi niya nagawa dati. Ngayon, kung may power ka pumunta sa future, para masilip mo lang. Hindi ka naman necessary doon ka na in-skip mo yung binigyan mo lang ng 10. Okay. Silip lang, pumunta ka. Okay, isang buong araw ka siguro masisilip. Babalik ka rin sa present mo. Sana lang, parang aral ka lang. Hindi mo. Observe lang. Yan pala ako sa future. Sa kanya, so 48 years. Bakit yun? Ano yung... yun, tuloy mo. Tuloy mo yun. Kasi nga... Kasi si Athena, 23 na. Ano yung imagine mo doon na nakikita mo? Yan, tama. Hindi, siguro yun nga yun. Hindi na about yung Athena. Yung sa loved ones ko nga, wala na nung time na 48 years old na ako. Kung kaya ko tapos balik ko ng 28 ako, present time, kung nandun pa save. Nandun pa sila eh. Yung mga loved ones. Okay, nandun pa. Okay. So happy. Oh, good 20 years eh. 20 years, ganun pa din. Dos. Ay, ang laki mo na dos. Ay, kala ko wala ka. Ba't nandito lang ako? Dos, ba't nandito ka ba? Lahat sa'yo mo na lahat. Dos. Pero Coco Martin level na siya. Pero wait. Ay, anong future niya? Ano? Sabi mo sa... Wag. Baka mabati ako. Makikita mo yung mga ganun. Okay. Gusto ko yung 20 years out. Nasaan na kaya? Ano kaya? Okay, yun lang gusto ko lang makita ko na okay pa yung mga yun lang sa akin. Ano lang naman, hindi ko naman dream ko maging mayaman ng sobra or yung sagad-sagad. Pero ang number one most important sa akin yung nandyan pa rin lahat ng loved ones ko. Yun lang yun. Pero ganda nga. Totoo yun. Tsaka ganda yung ginamit mo yung power mo na makasilip. O na maganda. Kasi pag nakita nga naman niya yung future na kunyari, si Dos nga nawala. Wag na. Ay, plastic pala. Sorry. Tama. Hindi, kunyari nga ganun, di ba? Pwede mo baguhin. Di ba pwede baguhin? At least, may matutulong ka. Or mas spend time ka with him, di ba? Or may idea ka na. At least, pwede mo nang sulitin. Tama, spend time. Di ba? Kunyari, si Athena, may boyfriend na pala. Pwede, 23 na siya eh. Binayagan ni Daddy. Kaya hindi niya gusto tumravel para safe. Kunyari mga 15 pa lang si Athena. Oo, may boyfriend, hindi niyo papaguhin ko. Baka siya bago. Sabay siya ngayon, Athena 15 mo, dito ka lang sa bahay. Kulong lang. Bawal ka lumabas. Homeschool. Daddy, bakit yung pala magkaka-boyfriend? Pero alam mo, yung mga movies na napapanood ko sa time travel, di ba kunyari, yan nga, tinatry mo ayusin. Kunyari, galing ka na sa future. So, bumalik na siya sa past. Tinatry niyang ayusin kasi nga, ayaw niya yung outcome ng future. Doon sa pag-ayos niya, doon pa yung naging outcome. Or baka nasisira. Sorry. Pag yung, dati, kunyari ako bumalik ka. Kunyari, for example na lang si Vern. Kunyari, nakita niya si Athena nga yung 15 years old may boyfriend. So, sabi niya he's not gonna control everything na nakita niya sa future, pero hindi niya napigilan kasi syempre, iba yung emotions niya doon. So, bumalik siya sa past, tinry niya i-stop si Athena with all his effort na magka-boyfriend ng 15. Pero yung pag-stop pala niya, that lead to her na maging rebellious, magsinungaling. Doon pa pala talaga siya naging kaya, alam mo yun, kung ano man nalaman mo sa future, yaman na lang siguro. Or let Lord God faith. Hindi, pero lang to. Sa movie lang naman yun. Hindi, tsaka parang nag-ano lang din tayo. Parang fantasy. Hindi naman. Fiction naman. Hindi pa to like proven
di pa to super proven talaga na totoo yung time travel di ba? Sa tagal-tagal natin sa mundo with all the technology. Totoo. For 30 years, wala pa naman nabalitaan na talagang legit time travel. Meron mga theories. May mga hindi pa rin proven or hindi pa rin theories pa lang, di ba? Kasi hindi pa talaga totoo. So, kaya nga masaya rin laruin tong topic na to. Ikaw ba, anong bang babalikan mo kung ikaw? Pero last, anin ko lang. Yung sa past lang pala, hindi, parang, yun lang yung mga babagoy, pero no regrets naman kasi syempre sabihin natin di nga ako uminom nun or kung di ko naman nagawa yung mga vices na yun. Di kayo nakita niya Baka tayo pala. Tayo. Baka tsaka baka ngayon ko paggawin. Kung kailan mas natanda na ako, di ba? At isa pagsawaan. Mali mo kung di mo na-experience nga, di ka ngayon mo hanapin. Yun nga, katulad niya sabi mo kanina. May mo ma-enjoy. Yung dahil nga nabago mo yung past, ito pa rin yung babago. Ganun pa rin. Kaya ngayon, happy naman ako. Happy na ako sa nangyari. Talagang sa growth, with everything. Basta lahat. Kumbaga, what if lang sana kung buhay ba yung dad mo? What if yun yung pinaka. Parang ganun. Yun yung pinaka. Solid niya. Totoo naman. Ako naman parang ganda, no? Yung si dad talaga binalikan niya. Yun. Kaya pala maganda rin yung future na titignan mo, yung someone love mo din. Kasi yun yung basis. Yun yung pinaka di ko kaya. Mawalan ng love one. Parang lahat naman. Masakit talaga. Siyempre, mahal mo kaya nga love one, di ba? Tapos mawawala. Sakit. Parang ibang sakit. Totoo naman. Okay. Totoo naman. Nakakalungkot lang rin isipin. Parang kung, syempre 20 years, di ba? Like, kala mo matagal yan, pero nagulat ka parang, yung 2020 nga, di ko alam na ganun kabilis 2002. Oo nga, kasi isipin mo kung 20 years na, 99. Hindi mo naramdaman. Hindi ko naramdaman. Hindi ka na nun, bro. Grabe ka naman yun, bro. Lolo 18 na. 18 Bro, na. Kuya Justin to Lolo Justin. 18 na yung anak natin. Dami yan. Ikaw. Ano, kung may babalikan ka. Grabe. Ako closer to 30 na rin ako. Diba? Lapit na. Is it 48? Hindi pala 48 yun kung 20 years, bro. Di tama pala 48. Bobo ko talaga sa mat. Hindi, okay lang yan. Tanda mo parang siguro sa stop tayo by 45. Tagal pa yun. Ikaw, anong babalikan mo? Alam niyo na yan. Ano? Hindi ko nga alam. Sige. Kasi balik sa past. Kung babalik ka sa past. With all my knowledge and everything. Hindi, ganito. Gagawin ko, mag-aaral. Tatapusin ko yung kala mo basketball, no? Hindi, joke lang. Sasabayin ko rin. Like, di ko naman pipilitin yung basketball kasi nung ako, di ba yun nga, nabanggit ko, pangarap ko talaga mag-basketball. So, pagdating ko ng college, nag-try out ako sa CSB, nakita ko na parang, shit, walang pag-asa kasi lalaki ng mga players, lalakas dumadakdak. So, sabi ko, wala nang future. Di ko alam, na-realize ko in the long run na parang basketball pala, sipag lang. You can get to anywhere. Ay, may mararating ka na. So, yun yung kala ko God-given gift na yan. Pag hindi ka magaling, wala ka nang pupuntahan sa basketball. So, yun yung babalikan ko. Parang kung babalik ako ng high school, St. Peter pa rin siguro or lilipat ako ng better school tapos focus ako magkaroon ng scholarship. Tatapusin ko yung school ko, sasarusoy ko yung school ko. Di ko kasi sinaryo. Kala ko parang okay lang future ko kahit wala akong talaga. Ano naisip mo na that time? Kasi ang pangarap ko lang talaga maging basketball player, maging pilot, tsaka maging artista. Hindi naman kailangan ng diploma sa pag-aartista. Sa basketball, naisip ko rin na parang kung sakaling naging magaling ako, baka kunin na lang ako ng mga schools bigyan na lang nila ako scholarship, tapos paging pro ako, ganun, parang niisip ko lahat ng mga pag-aaralan ko is baka hindi rin makatulong sa future ko. Ganun ako Parang pagtingin ko hindi kasi ang titignan mo na naman player, artista, tsaka pilot. Yung pilot parang medyo mahirap kasi hindi naman kami ganun ka well off. Okay. Nung time na yun, tapos parang hindi rin ako confident na parang gagastos kung baga, kunyari lang si auntie, parang pipilitin yung million na tuition. Di ako ganun confident na baka hindi ko matapos. Feeling ko, kaya naman, mas priority mo lang talaga yung artista tsaka, feeling ko parang, pwede. Kung baga, parang ang dating sa akin Tama yun. Pag nag-fail ako sa dalawa, piloto na lang, pinakamadali. Parang ito na yung hindi na ako masyado mag-iisip. Piloto na lang ako na pogi pa rin yung pakiramdam ko, tangkad ba. Yung parang ganun yung pogi pa rin pakiramdam. Kasi ganun yung feeling ko pag yung high school ganun yung dating sa akin. May siguro kaya ako rin naisip yung tatlong yun kasi sa tatlong yung pogi ki. Di ba? Parang pag-artista, pag-basketball, pag-piloto. Something na ba't di ko pumasok sa isip ko yung business? Di ba? Doktor. Bakit niya hindi yun? Di ba? Kasi nga something ang tawag doon? Gusto ko yung parang nagsha-shine siguro or parang yung highlight yung may yung shining shimmering ka habang nagtrabaho. Kumikinang kumikinang ka. So yun, anyway, yun babalikan ko na sana
sana mas feeling ko kasi sa sipag ko, parang kaya ko ginagawa ng mga pro. So, kung di man ako naging pro, baka pwede ako maging coach or maging trainer like Coach Aldo Panlilio, shout out, trainer ko. The Grindhouse. Sa gym niya. Pwede tayo doon mag-gym mga kabady. So anyway, yun, pwede rin maging trainer. Like, sineryoso ko sana yung mga bagay-bagay nung bata pa ako. Yun lang. So parang at least nagkaroon ako ng security sa future ko. Hindi yung parang bahala na pagdating ng after college, parang bahala na ba yung parang pinaka pwede ako. Ito, parang influencer, modeling, pag-artista, pero hindi ko pa like, I don't really take it seriously yung time na yun. May mga postings ako dati, nag-message sa akin, parang hindi ko iniintindi kasi kala ko hindi naman siya importante or hindi ganun kalaki yung bayad. Parang dapat hindi ko siya tinatanggap, ganun parang dapat pala tinatanggap ko siya. Kumbaga namimili ka dati. Namimili ako dati na hindi ko alam na you really start small talaga. Hindi ka pwedeng parang mataas ka agad yung TF mo. Kailangan paghirapan mo talaga. Pwede dos agad. Hindi ka pwede dos agad. Ay, wala. Ibang level yung dos kasi ano yan eh. Wala, rurok talaga kagad yan. Parang pinalagay. Very expensive. Very expensive gayon. Siya yung TF mo, ay, wala. 5K, hindi ako dyan. Hindi pass. ba pass yan? 5K? For 12 hours? 24 Free lunch, dinner, and breakfast. Pass. Pass yun. Free service. Pass yun. Pass. Dapat my price. Room service. My price. My room service. Pass Home yun. service. Yan. Gusto niya. So, yun lang naman sa pass. Yun lang yung, bakit? Kasi tingin mo, pag ginawa mo ba yun, pag binalikan mo, tingin mo ano na dapat yung marating mo. Parang tingin ko kasi ang mangyayari nun, pag binalikan ko yun, baka kung naman yung future, kunyari player ako, or mas secure the artista, or piloto, parang feeling ko mas magiging masaya ako ngayon. Tsaka, feeling ko kasi sa sport, may limit yung sport ng parang kunwari, kalaban mo talaga dyan is yung edad, yung oras. Like, kunyari, kahit gano'n ka magpa-kondisyon, gano'n ka magpalakas, pag tinamaan ka na talaga ng old age, yung mga katawan mo na sumusuko, mahirapan ka na talaga to perform at a high level. So sana nung mas bata ako, nung mas malakas pa yung katawan ko, sana mas doon ako nag-focus sa sport. Tapos feeling ko may mararating ako eh. Kasi feeling ko talaga sa sipag ko kaya naman. Kung di man ako maging player, maging athlete, maging runner, or maging swimmer. Tapos feeling ko through that, at least masaya kasi ako every time I do sport. So through any sport yan. Tapos through that, baka mas maging secured yung future ko, mas may pera ako, tapos masaya pa ako sa ginagawa ko. Ngayon kasi masaya naman ako sa ginagawa ko like taping. Problema, hindi siya consistent. Hindi naman siya everyday may taping or every month may taping. So parang nalungkot rin na parang hindi ko nagagawa yung gusto ko talagang gawin. Like naiinggit ako sa mga taong parang yung mga player niya, yung mga kunyari sila Kobe na parang yung di ba may mga quote nga sila na parang do what you love at work and you don't have to work for a day in your life. So parang inggit ako dun kasi yun yung quote na parang gustong gusto ko na parang so ina-enjoy ko lang pagkita ng pera, ina-enjoy ko lang magtrabaho, ganun. So kaya gusto ko yung balikan kasi gusto ko pagdating ko sa future parang ina-enjoy ko lang. Alam mo yung parang nagji-gym ka, kumikita ka dahil may clients ka, kunwari naging trainer ako. Pero kaya mo naman kaya mo naman maging trainer, di ba? Yun nga, sana hindi pa too late. Like I think hindi naman too late. Tingin ko kaya mo pa. Hindi nga lang yung ganung future na nakikita ko pero start late lang. Kumbaga, ang isinasabi mo parang mas na-advance mo sana yung mga bagay-bagay kung bumalik ka sa panahon. Kasi with your knowledge ngayon na natutunan mo along the way, parang, dad pala, pwede pa lang yung gano'n. Yung kunyari, yung bagay na, yung 21 ka kunyari, sana pala nag-workout na ako noon na ganito or inaaral ko kasi nagagawa ko, ayaw ko palang magawa yun in 10 years later, natutunan mo bigla, di ba? Yung mga ganun. So yun yung nagpara-hit talaga sa'yo. Na sana parang dun medyo seryoso ko siya kasi ako tingin ko rin sa lahat ng bagay, sa mga ginagawa ko sa basketball, sa pag-aartista, or sa kung ano mang business. Tingin ko sa lahat ng yun, ang pinakamagaling ko pag-workout. Mas magaling ako mag-workout sa pagkagawa ng business. Magaling ako mag-workout kaysa mag-basketball. Mas magaling ako mag-workout kaysa sa pag-aartista. So sana, kung saan ako magaling, sana yun yung pinukusan ko. Nag-aral ako mag-training. Kasi ako. Maaga ka naging batak eh. So, pwede siguro 21 years old ka, ituro mo na yun sa mga, ang daming batang gusto maging batak eh. Yun yung, doon ako medyo nanginain. Kasama doon yung basketball, pero feeling ko talagang yung basketball ko gaganon eh. Parang kung ano man yung path ko ngayon, parang ganon din eh. Pero like, feeling ko ikot sa training. Feeling ko ikot sa, kung di man trainer na kagaya ni Aldo, trainer na kagaya ni Irving, ni Vern. Yung physique. Kasi doon ako magaling. Sa playa, wala. Kumbaga, kung hindi mo ma-reach yung pagiging player, pero around at least trainer ako sa, like Coach Mark Katukutan. Diba parang magaling naman si Coach Mark Katukutan maglaro. Di man siya nag-pro level. At least ngayon nagtuturo siya. Diba? So, nandun ka pa rin sa circle of ng basketball. Something na love mo. Not necessarily basketball player, pero at something
Hindi man yung favorite sport ko yung Mokoko. At least sport pa rin ginagawa ko, napapawisan pa rin ako, nag-workout pa rin ako. Pero feeling ko kasi yung sa'yo, parang kaya pa naman. Hindi siya yung hindi lang siya yung workout. Di ba workout parang sinasabi mo sa akin na parang best rate mo. Parang feeling ko doon ako nag-e-excel. So sana ako nag-e-excel. Yun yung parang tinutukan ko ng focus or tinutukan ko ng investment, parang ganun. Sana invest more in that. Diba? Bagay. Pero kaysa yung naglalaro. Ganun ba yun? Pag saan ka nag-excel, dapat doon ka nag-focus. Feel ko yung gusto mo talaga gawin, dapat alam mo, tapos doon ko. But at the same time, yun rin yung gusto ko gawin sa mga yun eh. Workout, pag-artista, basketball, tsaka business. Yun yung mga 4 na gusto ko gawin eh. Sa 4 na yun, doon ako pinakamagaling. Pero ano ba reason mo ba't ka nag-workout? Gusto ko maintindihan kung ano ba gusto ko talaga maganda yung katawan. Gusto ko yung vain. Na-enjoy ako pag natutuwa ako pag nakikita ko gumaganda yung katawan ko, patak ako. Na-inspire throughout the day na nag-good mood na ako. Gagawin batak ko ngayon. Or I had a good workout. Throughout the day or throughout the week, good mood na ako. So parang gusto ko mapasa yung ganong experience sa bawat tao. Kasi healthy lifestyle rin kasi talaga yung pag-workout. So parang gusto ko mapasa sa bawat tao yung energy and yung enjoyment sa pag-workout. Gusto ko parang as a trainer, gusto ko ma-enjoy mo rin yung workout. Hindi kita basta papaganday lang yung katawan. Gusto ko parang pati yung mentality mo, gusto ko baguhin na parang gawin, gusto ko pag pag tina-train kita, gusto ko maging yung mentality mo mabago rin na ma-enjoy mo na rin yung pag-workout, gusto mo rin siya gawing lifetime na lifestyle, ganun. Pero think ko, knowing yun naman, kasi ewan ko, kasi syempre di man din alam ng mga buddies natin kung ano talaga ugali mo, di ba? Parang anong personality. Kasi feeling ko, kasi ikaw yung type of person, pag gusto mo isang bagay or committed ka, kaya mong gawin kaya mong mag-excel. Kaya parang yung sinasabi mo kayo na magaling ka sa workout, parang feeling ko, nagkataon lang yun na yun yung nakikita mo, strength mo, or, so siguro, isa siya sa strength mo, pero, hindi talaga yun. Oo, parang more on. Para sa akin yun yung binibigyan mo ng sobrang daming time. Oo, nagkataon kasi. Marami time sa isipin mo. Sige, saan? Saan pa? Di ba parang, akin yun nakikita ko. Pero nakikita ko parang isa sa mga strengths mo talaga is yung yung pag committed kasi sa isang bagay na talagang 100%. Kasi pag nakita ko nagtrabaho, di ka rin naman nadidistract, bro. Sobrang passionate mo rin talaga. Natapos agad yung... Any task. Artista. Any task. May taping ka, sobrang lock-in ka. So pag may taping ka, hindi ka namin, inaaya ka nga namin mag-Dubai before, nag-reject ka sa akin kasi may trabaho ako. Tapos pag inaaya ka namin, kunyari basketball, ayaw ka namin sa ibang gagawin, hindi, lock-in ka rin sa basketball. Parang, mas nakikita ko yung, nagkataon nga lang parang sasabi ni Ash. Yun lang yung ginagawa ko palagi. Oo. Pero pag nakita mo na yung tipong something na nagkiklik sa'yo, siguro dahil nga siguro yung basketball, hindi masyado nag-click sa'yo, dahil nga, nasabi mo nga yung hindi ka masyado nag-focus. Hindi naman talaga magaling. Tsaka di rin talaga magaling. Hindi, dahil marami rin talaga magagaling talaga. Pwede rin yun. Pero kumbaga, tsaka feeling ko, kunyari, sineryoso ko yun. Tingin ko pinakasagad na MPBL. Malabo na PBL. Sobrang yun talaga, di ko nakikita na parang, kahit maging kasing sipag ko, kahit maging mas masipag ko kay Andrew Karam, kakainin ako ng buhay. Pero hindi ko kasi, pero kasi nung age natin, or yung age mo na yun, wala kasing MPBL that time. Oo nga. Wala kaya yung parang mga isang path lang. Isang so parang PBA susuggest talaga sa'yo ng mga grown-ups na huwag ka mag-basketball. Which is true. Pero parang, kung titignan ko rin nung time na yun, tapos parent rin ako, susuggest ko rin na mag-business, mag-aral ka na lang. Wag naman pala, mag-aral ka na lang. So, tapusin mo muna para may security ka na, okay, all else fail ang artista, all else fail ang basketball. May diploma ka. Pero within your knowledge na, eto na meron ng mga opportunity ganito, katulad yan, MPBL, alam na natin yung mga influencer, alam na natin yan. Bumalik ka sa panahon na, yung gusto mong bumalik. Sige, okay, high school. High school, ganyan. Paperso ko pa rin yung basketball, di ba? Hindi, ganyan, with your knowledge yung kung ano talaga alam mo ngayon, kung ano yung bumalik ka ng high school, tingin mo, ipopursue mo pa rin pang pagbabasketball or pag-artista or pag-piloto. Ipopursue mo pa rin ba? Yan pa rin ba yung with your option? Knowing the opportunity ng basketball player, knowing the opportunity na mag-influencer na artista, knowing din na piloto na pwede naman pala professional piloto lang or wala. Madali lang pala yun. Madali lang pala. Basta makapagpalipad ka rin plano, ganun. So, tingin mo yung pa rin yung tatlong path na option mo? Hindi. Ang magiging option ko niyan, ano na lang sila, side options lang. Papath pa rin ako ng parang kung saan ako pinakayayaman. Ang naisip ko talaga dyan, yung binabalikan ko yung, nagda-daydream kasi ako guys, kung alam nyo na sobrang addict ko sa basketball. Parang dinadaydream ko na, what if bumalik ako ng high school tapos sinipagan ko yung basketball and everything. So naisip ko na yan nang nagda-daydream ako. Naisip ko na parang, instead of doing that, CSB pa rin ako pero mag-HRM ako. Like, pupunta ako ibang bansa, mag-chef ako doon or
mag-hotel and restaurant, mag-hotel management ako kasi feeling ko kaya ko yun yung parang, hi guys, welcome to this hotel, blah, 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 blah. So, unconscious na lang. At the same time, kaya ko kasi mag-HRM tapos magta-training ako sa CSP. At the same time, mag-VTR ako ng TAPIC. Sasign ako with Viva. So, kaya ko yung tatlong yun pagsabay. Pero mas focus ako sa school. So, when I graduate na, nyari, hotel manager na or something, gosh, VTR pa rin ako. Pag may taping pero parang bagay nga sa'yo, no? Feeling ko, yun nga yung parang iniisip ko talaga, parang sabi ko, what if nga. nag-HRM mo? Bagay kasi sa character mo, bagay sa character, personality yata yun. Tapos people pleaser ako, so kaya ko yung parang feeling ko I can make any customer or guest comfortable sa hotel. Kasi yung tipo pag nakita mo sa mall or pag siya ikaw yung nag-welcome sa'yo, parang, sige. Kasi gano'n ako sa'yo dati nag-meet tayo. Yung sa Sheridan, di ba? Ang lakas mong buyo na itong taon to kahit parang wala naman. Pero bagay niya sa'yo yung tingin. So yun parang, kahit pangarap ko sila or gusto ko man pilitin pa rin yung path na artista and basketball, parang feeling ko kasi, ito kasi yung madaling path or ito kasi medyo may security is yung may diploma ko sa hotel management. Pwede ka maging supervisor sa restaurant. Mga gano'n. Hotel and restaurant management. Or supervisor ka. Kasi di ko rin nakikita yung chef kasi sa hotel and restaurant management, either pipili ka ng chef or tama ba niya? Chef or hotel manager? Hotel management. Ayoko ng culinary eh. Di hotel management. Front, facing ka ng client customer talaga. Sayang lagi ako nakasuit nun sa CSB. Ganun, di ba? Iba din. Isipin mo yung ginagawa naman ng supervisor, yung talagang ka-entertain lang. Welcome mo lang yung guest. Tapos tigaano ka lang. Tsaka ito magaling tapos yung syempre yung mga regular customer, yun yung ikaw kuha ng order. Isa pa pala bro. Yun, yung mga VIP, no? At the same time, enrolled din ako Chinese and isa pang language para lang sa business. Diba? Tingin ko bagay nga. Kasi ikaw yung, kunyari, darating kami, kami yung maloloko mo, mapagtitripan mo talaga. Kaya isang kami, parang ganito kasi nangyari rin sa daddy ko eh. And sa kanila magkakapatid. Parang gumawa si Uncle Rudy ng isang company, tapos kinuha niya yung mga kapatid niya na partners or tasks. Like, kanyari, ikaw accountant or ganito. Kami kanya-kanyang role kada family. So, naisip ko, kaya rin namin yung magkakapatid, pero sa restaurant, hindi niya, di ba, sa ibang bansa, marami nang alam sa Pizza Express. Si Abby yung culinary, ako yung supervisor. Tapos sila yung manager. Marketing sila direct. Si Ivern. Sila yung manager. Pero tingin ko, ang maliban sa HRM or sa maganyang service, tingin ko sa sales, pwede ka. Magaling kang pag training lang. Kailangan ko lang alamin yung binebenta ko. Hindi kailangan mo matuto kay Bern. Parang yung agent na gano'n. Agent. Kasi kailangan mo matutunan yung skill ni Bern na ito kasi magaling mag-sell. Hindi, mas term ko sa kanya yung mag-close ng deal. Yun tama. Magaling siyang closer. Ako kasi naloloko pag mabilis ako makawa. Ikaw magaling ka mag-attract. Ito kaya mag-close. Kumbaga kaya niya kasi tsaka lagi kunwari may mga offer sa akin na or kaya businessman or any offer na parang tingin ko fair for me. Tingin ko payo ni Vern sabi, ay wag ganito. Siya yung magpapayo talaga sa akin ng better offer. Kaya nga magaling talaga siya mag-close ng deals. Kaya ikaw talaga yung tingin kong bagay talaga yung sales. Yung ikaw mag-start ng convo, ikaw mag-i-introduce ng product. Mag-i-introduce, ikaw yung middleman, ikaw yung pero ang magko-close here. Tama. Yun yung mga bagay sa'yo. Tingin ko kasi tsaka sa laki ng network mo, sa dami mong kilala, tsaka sa personality mo, dali mo maka-attract dali mo makakuha ng mga customer client. Nakakatawa nga kasi tawag dito. Alam niyo yung mga scam na yung kunwari magpe-pretend sa Viber si ganito tapos mangungutang. Nakakatawa kasi meron sa akin nangyari. Recently, di ba? Okay. Nangutang rin? Okay. Kasi nakakatawa si Russ, basta siya yung commissioner lagi ng mga liga sila nila Rick. Ngayon si Russ kasi na scam na parang may nagme-message na ganito, tapos parang pahiram Russ ganito. Sa banggit niya lang sa akin na parang, boss, siguro kung ikaw yung nag-message sa akin, paperamin agad kita. Parang, tapos meron rin ako isang friend na parang may nangyari rin na nagkukunwaring siya, ganun. Tapos sinabi rin niya sa akin na parang si Rick din, may friend, kunwari siya. So parang sabi nagsabi rin sa akin si Rick, naku boss, siguro kung ikaw pinautang ka. Parang feeling ko, parang ang dali ko rin talaga alam mo yung mga convince ng tao. Yun yung power mo talaga. Tingin ko, yun, nandun ka sa power. Which is, tingin ko, may related doon sa sasabi mo na parang HRM or nandun. Kasi service parang yun ganun. Parang tingin ko kasi sa customer facing Hindi kasi lumawak nung nag-fantasize ako nung what if I time travel. So, inisip ko lang nung pagbabalik ako college, so CSB agad. So, inisip ko, anong course kaya dun yung kasi bounded dun lang sa offer ng CSB, which is yung HRM yung pinaka ganda nga pumorma na mga sayang. So, yun lang.
Pero kung bibigyan ka naman ng future, yan. Kung katulad kay Vern, kasi binigyan ka niya, nakapili ka, babalik ka. Ito, nung college days mo yun, parang babalikan mo, di ba? Or yan, parang, ngayon kung bibigyan ka ng bias ay ano rin, like, ang daya siguro kung gagayan ko rin kay Vern. Pero hindi naman, natin 20 to 30, ganun din. 20 to 30, siguro sabihin natin 30 para iba, 30 years. Dahil rin i-check na kung nandiyan pa talaga yung mga mahal ko sa buhay. Yun talaga yung, pero kabado ako. Alam mo yung parang, promise bro. Like, kunwari, tapos alam mo yung relief, si Abby. Si Anya. Si Dos, yes, wala na. Ay, sorry. Ay, si Ama. Diba yung mga ganun, parang, fuck. So, ganun lang rin sa future. Kasi, tawag dito, ewan ko na panood yung Back to the Future. Yung parang, sa Back to the Future kasi, yung second movie, sorry kung medyo spoiler. Like, ang ginawa kasi ng kontrabida doon, kinuha niya yung parang book ng mga sugal. Sa future. So predict niya yung future. So bumalik siya sa past. Almanac yun, almanac. Ano nga? Almanac may listahan yun ng mga wins ng mga ng mga sports eh. Okay. Wins ng mga ng mga sports. Sports almanac. So binalik niya yun sa past and then mga bets na. So punta siya sa future, kinuha niya yung records. Tapos bumalik, dinala niya. Tapos pagdating niya nung past. Kapag yung box score. Oo. May box score na ng mga tapos na games. Okay na game. So, kinuha niya, pwede siya mag-overlook. So, kumbaga, kunyari, yung game kahapon, kunyari ng Lakers versus GSW, 1-0 kanya yung score. Bro, he had like the whole almanac. 1 week lang mayaman ka ni. 1 week lang eh. Kahit isa lang yun. All my asset bet. Diba? Sure siya naging super powerful. Pero yun nga, naguho nga yung like, yung city nila or yung world nila. Kasi nga, like, nagulo na yung future. Kasi nga, na-control na lang ng isang tao kasi nga alam niya na yung bets parang kasi na-alter niya yung future dahil sa mga ginagawa niyang kasi dahil sa isang sa isang decision na inuwi niya yung almanac, sports almanac. So na-predict niya lahat ng mga bets. So like yun, natuwa lang ako, sorry kaya ko lang siningit yun kasi natuwa lang ako sa sequence na yun na parang dati naisip ko na parang gusto ko talaga gawin kasi may hindi ko magsugal dati yung mga NBA odds, ganyan, yung mga bet. So, parang naisip ko talaga. Kaya ang ganda nung ginawa nung Back to the Future na yun yung lagi ko naisip na parang, kung may power ako, ganun kukunin ko talaga yun. Tapos, bebet ako ng 1 million pesos sa Lakers or lang. Any sports. Any sports na. Totoo nga. Kahit naman din ako, parang basic yun. Any person siguro. Pero yun nga, parang yung lesson nga dun sa movie na parang, wag na lang. Kasi magbayad na magbago. Alam mo yung kunyari, nakita mo na si Ama. Sobrang okay after 30 years. Kinuha mo yung almanac. Di ba mali mo may mangyari pang may makasira pa dun sa okay na yun. Isang ganun nga lang na may gawin ka sa sa buhay mo, baguhin. Hindi may binago ka sa future or sa past, baka mag-iba na lang. Malaking chance. Kasi isipin mo, di ba, kunyari yung sasabi mo nga, di ba, nanalo ka. Yumaman ka naging powerful ka. Hindi ko yung nanalo. Supposedly sa plano, supposedly the yung plan, path. Yung path. May nanalo ibang tao Hindi dapat ikaw. Hindi dapat ikaw No? Dahil hindi nanalo yun, na-alter yung future. Nagkaroon ng nag-iiba nga. Sumabog. Pero ang ganda nga ng ganung power na So 20 years din. Ganun, 20 to 30 rin. Just to see kung anong ang buhay pa rin. Parang kay Vern. 50 masakit din. Baka meron talaga makita ko. Wala na. Tagal na nun eh. Pero yeah, gusto mo pa rin. Syempre, pero kung once lang, yung 30 to 20 na. 20 to 30 na. Sabagay. Okay nga din. Now, it's your turn. Na ako naman. No, it's hindi ko lang inisip. Lamas. I-add ko rin yung sa sinabi mo kasi yun sa Click, yung kay Adam Sandler. Diba yung... Kailang alam ko to Basta natulog kasi siya, diba, sa parang hardware. Or, yung... hardware. Basta natulog siya. Hardware. Parang Ace Hardware nila, parang ganun din. Nanaginip siya, grabe yung mga nangyari. Gulat siya parang... Nagugulat siya sa panaginip siya, bigla siya nagta-time travel. Tapos gulat siya, ba't totoo na. Di na sila ng asawa niya. Ano ba yun? Fast forward siya, di ba? Parang ganun. Di ba sa hardware may pinuntahan siya, may kinuha siya? Yun ba yun? Remote, di ba? Yun, di ba? Click yun eh. Okay, gets. Click. Tapos nakatulog siya doon sa... Oo. Hindi, yung mga nangyari yung panaginip lang pala. Nanaginip siya na may nakuha siyang remote doon sa hardware. Na yung remote na yun, pwede mag-pause, pwede mag-fast forward. So, kada fast forward niya, isang fast forward niya, biglang di na sila ng niya. Yung pala yung power nun. Pag nagpa-fast forward ka, kunyari fast forward mo yung ligo, never ka na maliligo, lagi na yung naka-fast forward. Fast forward mo yung sex, di ka na makipag-sex, lagi na yung naka-fast, di mo na na-feel. Para pagtas mo ng sex, yun na. Pagtas maligo, yun na. Pero yun na niya, yung kikwento ko lang yun sa yun sa, yun nga biglang pag-fast forward niya, biglang di na sila ng asawa niya, nagulat siya. Doon na baliw na siya. Oo, tapos baliw siya. Parang pangit nga din. Tapos yun, next fast forward naman niya,
patay na yung parents niya. Parang gano'n. So, yun. Yun yung mga nakakatakot sa ano. Sa future na pag nakita mo. Actually, yun nga din eh. Sige, sagutin ko na rin yung una nung ano. Yan. Yun yung tanong ko sa inyo pala, sagutin ko na rin yung, kasi ako, ang fear ko din sa ganyan, yung future? Yung future. Na. Future lang. Kasi nandiyan naman eh. Yan yung parang, gusto ko siya, natatakot ako. Yeah. Yung parang, kaya naano ko kayo yung sinabi ni Ayan na, ang sarap maisip yung, ang sarap makita yung future kasi nakikita mo na, ay, baka ganito yung, baka kasi maganda. I mean, nandun ako sa excitement na maganda yung future ko. Pero yung kabado. Kasi mamaya, di ba, imagine, masasagawa sa okay na, ang, sago, sige, gusto ko sana makita yung mga 40 ko, 45 years old. Baka kung kamusta na yung anak ko, asawa ko, ganyan. Yung pala, mali, single ka pa rin. Parang di ko alam paano, dapat yung, dapat yung emosyon ko, dapat ready. Sorry, singit lang kita bago mo tuloy. Kunwari lang nakita mo lahat ng loved one mo, okay, 'di ba? Syempre saya mo. Buhay pa. Kita mo ikaw nasa karton lang. O 'di ba yun? Pero okay lang. Kasi buhay lahat eh. Saan? Buhay lahat ng family mo pero ikaw nasa kariton, ikaw nasa kariton. Okay, I mean, alam mo yung mahirap ka na, sige, ganun. Or pulubi ka na. Pero lahat buhay. Lahat umabot kay ama. Lahat talaga, walang Sige. Okay, ikaw happy ka ron. Sure. Ikaw. Sure. I mean, God knows. yung kariton yung yung pang junk shop, yung bakal bote. Ako din, poor ka pa. Siguro ako di siguro happy kasi parang pag ganun yung buhay mo. So syempre, parang ganun. Ako di ako happy nun. Ikaw happy. Kasi ako kasi parang happy now na nakita siya. This, honest, sorry. Sad for myself pero happy of the outcome. At least na parang, sige Lord, kung eto man kapalit, okay na. Ako kung eto man kapalit ng hirap nakakaba. Kasi ako actually ganda nun. Kasi hindi ko nga alam na. Hindi ko rin masabi malay mo pagdating sa situation na yun. Pero feeling ko kung hirap nun bro. Parang hindi ko alam kung makakasama ko pa sila. Atina yung ganun. Kasi mahirap ka na nga eh. Sila. Di ba rin isip ko na kung nyari sa akin yung mangyari yung ganong scenario, siguro gagawin ko. Tatry ko yung best ko ma-alter yun. Mangyari yung... Di mali mo kaya pinakita sa Lord para ma-alter yung buhay mo. Sana ganon. Sana ganon. Kung nga rin, buhay nga yan sila, mga ganun. Pero para mo pa sila isusupport? Kung ikaw na yung kailangan ng support, parang ayoko nung ganun. Di, tsaka nakakalungkot, no? Parang ba't kayo hiwalay? Oo, di ba? Parang ba't ganun? Anong nangyari? Anong nangyari? Anong ginawa ko? Di ba? Anong ginawa? Sumugal ako. Sinugal mo lahat. Sinugal ko lahat. Tapos, nang babae ako lahat. Nag-adik. Anong kagagawang ginawa? Oo. Yan ang ayoko. Oo, parang hindi kaya. Parang hindi kaya. Gusto ko sana, pero kung gano'n, sana mabago ko. Pero kung pangit man yung... Ma-alter. Kung maganda man yung future, ang gusto ko ang magpapa-excite naman sa akin, yung journey ko. Ano kaya yung journey ko? Ano kaya parang, actually, ito na ba yun? Yung nagpa-fantasize ka na, wait, this year ba ako yayaman? Or paano ba ako yayaman? Kasi hindi mo naman, nag-jump kayo from 5 years, 10 years, 20 years. Tsaka feeling ko lakas ng loob mo nun gumalaw kasi parang alam mo na positive no? Positive pupuntahan mo eh. Kaya nga din nakakatawa din nagpapahula ba kayo? Ganun. Hindi, ako rin eh. Kasi parang may naninigaw na parang scene yun eh. Simula nung dito nagpahula. Talaga. Bagay kasi ni-imagine ko kaso may isang chicks pinuntahan. Chicks eh. Nanguhula. Ginaman yung tarot cards. Sabi ko, sige na nga, ula mo. Ganun. Okay naman. So, pero wala lang kasi di na ako nagpapahula since alam mo kung di ko rin 100% sure eh. Basta narinig ko lang scene yun, parang ayoko nang pahula. Pero dahil nga, may chicks eh. Nahihina ka lang din naman. Bagay, no? Kasi ako kaya ako natanong ako nagpapahula. Kasi, so far dun sa, na-experience ko yung tarot card. Ako rin. Medyo, nakakaba. Kasi, yung tarot card na basa sa akin, about sa career yung Pero ang tarot card na read lang niya, parang 3 years or 5 years from that period na tinarot card ako. So parang, kunyari ngayon, 3 years span lang yun. 3 years in the future lang. Hindi niya tinigan yung buong... After 3 years. Kasi, di ako nakita siyang isa. Inata siyang isa, sabi niya sa akin, kakanak ka? Hindi. Sabi niya, gusto mo malaman kung paano ka mamamatay? Or sabi ko, hindi ka na tinanong. Kasi ayoko na, parang ang brutal sa utak ko na, kahit sabi mo... Pero ako never ako nagpahula rin. Hindi ko rin. Kasi nagkataon lang yun eh, parang banding na namin mga office mates. Tapos may isang office mate ka nagpahula. Wala kasi magawa eh. So parang, gusto mo malaman kung paano ka mawawala.
Tama ba? Kaysa magtrabaho, pahula ka na lang. Oo, kasi wala akong magawa, di ba? Sabi ko, yun na hindi ko inalam. Sabi ko, gusto ko lang bigyan mo ako ng... Intense na yun. Oo, sabi ko, bigyan mo lang ako ng sagot mo dun sa 3 years or 5 years sa career ko dito sa company na to, sabi niya. So, yun lang naman yung hiningi ko. So far, legit eh. Wala, buti na nga lang, hindi ko tinanong yung future. Kasi parang ang feeling ko, makaka-apekto sa thinking ko. Baka something na kumakain sa akin sa utak. Kaya natanong ko din sa inyo kung na-experience yung nagpahula. Kung ganun din ba kanya na parang may bumabagabag or parang naano mo lang sa isip mo. Do parang similar yata yung hula sa mga Chinese zodiac sign, Chinese. May pagka-ganun yata. Feng Shui? Feng Shui. Hindi, yung mga, ano ba tayo, yung pag every year Chinese, yung mga every New Year, yung mga rooster ka, di ba may mga... Year of Dog. Ganun. Year of di ba may the mga, doon, yung swerte ka this year, yung mga ganyan, yung mga ganun. Actually, parang ganun din yun. Parang ganun din eh, no? Pero mas ganun yung Feng Shui. Yun parang, kumbaga, ang mga year, kunyari, Year of the Rat, Year of the Sheep, yan yung mga parang zodiac sign. Ang hula, yung Feng Shui. May medyo mas same ang hula sa Feng Shui kaysa yung hula sa Year of the Rat, Year of the Sheep. Sa bagay, parang sinasabi nga nila, ang hula talaga, prediction. Yung mga zodiac, yung mga, ano ba tawag sa mga ganyan? Yung mga Chinese calendar ba? Yung mga ganyan. More on Chinese sign? More on guidance lang naman yata siya, no? Na parang di rin siya hindi siya yung parang hula ko mamamatay ka next year or ma-accident ka. Maganda sa ganun, parang guide siya. Guide lang naman talaga, no? Prevent, pwede mo i-take advantage. Yaman daw this year. Gets. Relax lang ako. So yun nga, gusto ko din maintindihan kasi parang kunyari sa mga iba din na baka may nagpapahula natin mga bodies yan, di ba? Parang so yung zodiac sign kasi yung mga zodiac, yung mga Chinese na nga ganyan, gamitin mo lang yan as guide, no? Guide lang, wag yung parang sabihin mo na papakain kayo, naghihirap ako this year, wala na ako, hindi na ako. Kunwari, etong sign parang bad luck ka this year. Iwas ka muna mga kunwari, mga delikadong drive. Yung kunyari, drive ka ng lasing or puyat. So ginagawa mo yan sa'yo pag sa zodiac sign mo. Sa mga... Hindi ko kasi masyado inaalam. Pero pag nalaman ko, inaano ko. Like, medyo inaano ka naman. Kunyari, yun nga, pamahiin mo, malas. Parang hindi ka muna mag-i-invest or lalabas masyado, mga ganun. Tapos pag swerte ka na, may time, medyo mas may booster ka na parang, shit, baka investan ko nga ito, mukhang swerte ako ngayon eh. Mag-click. Kasi yun nga, kunyari swerte ka, pwede may take advantage naman. Tsaka ano rin, yung mentality. Yung mentality kasi nakakatulong din na hindi siya swertein ako ngayon, no? Nakaka-boost din, nakaka-motivate or nakaka-positive. Nakakabigay ng confidence. Get. Kasi bagay, ako yun nga, kaya ako nasabi yun. Kasi yung hula tsaka yun, pares naman kasi dating talaga sa akin. More on guidance lang. Gusto ko lang siya malaman kung ganito yung mangyayari ko. Kung pwede maging ganito yung chances ko, at least, kahit pa paano, may ma-alter ko or ma-adjust ko yung sarili ko nung akin. Yun lang naman yung naisip ko kaya ako lang natanong yung hula. Yung may guide ka lang man lang sa buhay. May guide lang. Pero syempre yung guide ko pa rin, yung God pa rin. Yung pa rin ako, kahit anong mangyari, yung kay God pa rin ako nagtatrust ko ano yung magiging takbo ng buhay ko. Pero guidance lang talaga siya sa akin. More on, para sa tao lang. Parang tao ka lang eh. Kailangan mo lang ng something na magsasabi sa'yo, ito yung mas tama, ito yung mas tama. Or parang ganun lang. Actually, laking tulong yun eh. May nagsasabi siya, ano yung top. Parang may sinusundan ka lang. Tapos kung may babalikan man ako, sige natin. Sagutin ko na yan. Kung may babalikan. Let's not bring the past back. Hindi kasi magaganda yung gusto ko yung sinabi ni Vern. Kasi same naman tayo halos ng mga kwento, di ba? Na wala yung dad natin. Oo nga, no. Hindi ko alam kung babalikan ko yun o hindi. Parang feeling ko. Hindi kasi alam ko. Baka malungkot. Oo. Alam mo yung gusto ko siyang balikan kasi buhay yung dad ko. I mean, buhay yung dad ko or makakasama ko siya, ganun. Pero ayokong balikan kasi yung feeling na nakita ko siya nag-struggle. Ayokong daanan ulit. Ayoko na ulit yung daanan ulit ng family namin yung struggle na yun. Yung parang yung suffering, yung mga ganun. So eventually mawala rin. Oo. Pero gusto ko din yung, kaya pag isip ko kanya, yung ba yung gusto kong balikan o hindi. Kasi yung una ko din pumasok sa utak ko nung binanggit niyo yung topic, yun din eh, yun sana. Yun din sana. Pero ngayon, ang pumasok sa isip ko talaga yung siguro gusto kong bumalik. Kung may babalikan ako, siguro mga 7 years old, 6 years old, para below 10. Mga below 10 years old. Bata. Oo. Kasi na-imagine ko kasi nung below 10 ako, masyado ko tinignan nung bata ako. Parang lagi ako nakatingin sa, gusto ko na mag-18.
gusto ko na ang dami mag-college. Pag yung bata kasi nagmamadali ka tumanda. Oo, yun, exactly. Ngayon naman patanda ka, gusto mo ulit bumata. To be honest, yun talaga lagi kong tinitig. Hindi mo na-enjoy ka bata? Oo, parang, alam mo yung, na-enjoy ko siya kasi nagba-varsity rin naman ako, nagba-basketball ako. Pero parang, lagi ako, pas namumuna yung inggit ko na nakikita ko yung pinsan ko o yung mga kilala ko, nakakalabas sila, or nakapunta sila doon, no? Ba't ako hindi pa nakakapunta? Yung parang, nandun ako, kahit nag-enjoy ako dito, tumitingin ako doon, gets mo? Tumitingin ka sa malayo pa rin na, bakit siya ganun na, ganun? Kapatid ko, nakakalabas yung kapatid ko, pinapayagan na mag-overnight. Ako nandito pa lang sa bahay na, hindi ako pinapayagan. Sana tumanda na. Oo, yan. Sana tumanda na. Alam ko yun. Yun, kaya gusto kong bumalik kasi sa point na yun. Kasi gusto ko i-cherish yung walang problema. Kasi di ba tayong matanda ngayon, lagi natin sasabi na yung mas parang, maraming problema. Oo, yung parang lahat ng, masaya yung feeling na nagagawa mo yung gusto mo. Oo, nakuha mo yung freedom na gusto mo. Which is, thankful ako, nakuha ko yun ngayon. Na binigay naman ng Diyos yun. Tsaka yung freedom to buy anything, di ba na... yung afford mo na... sarap para sa'yo, di ba? Sarap ng feeling na ganyan. Pero, drive ka kung saan. Oo, yan. Makapunta ka. Kasi dati... travel ka man lang kahit... Hindi na yung parang, shit, magbubora sila. Yan. Kasi di ba nung bata ka parang... Ngayon, okay. Yan. Kailan ba tayo bubukan tayo? Ano pa rin mura ticket, pero at least confident ka na tara, book. Kaya yun, kaya sabi ko, gusto ko balikan yun. Gusto ko ma-enjoy yung pagkabata ko pa. Plus, yung gusto ko rin yung mas mag-improve eh. Kasi nung 10 ako, kasi addict na rin ako sa basketball. Tanda ako, basketball talaga. Yung 7 years old ako, basketball na yung sports ko talaga. Pero ang ginagawa ko yung basketball, hindi ko alam yung mga true focus sila. Diba? Shoutout ka na Coach Jolo. Coach Jolo of True Focus. Free session yun ang mga hindi ko alam. O nga, kailan ba kami magti-training? sorry. Yun yung mga hindi ko alam that time. Na sana pala, ginagawa ko na siya nung bata ko na. Kasi hindi naman siya necessary kailangan tumanda ka eh. Hindi naman necessary kailangan mo mag-enroll sa isang class. Kailangan mo ng individual as, kung sabi ka nga, diba, kung babay ko, kung ito yung knowledge ko, yun ang mga gusto kong balikan. Kasi, ang dami kalagang what is out ako. Sana kung ginawa ko to, malamang may napuntahan pa ako eh. Parang, yun yung gusto kong sana narating. Kunyari, kasi dati, gusto ko talaga mag-aaral sa Manila pa. Sa Bulacan kasi ako nag-aaral, diba, province. Kaya sabi ko sa mom ko, gusto ko mag-aaral dito sa school. Sa Lourdes, to be exact. Yun ang gusto kong puntang school. Itong Lourdes? QC. 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 Gusto ko mag-aaral doon kasi yung pinsa ko nandun. Tapos tsaka, gusto ko kasi yung growth ng basketball. Pero nung ako ng mami ko, sabi niya, hindi anak kasi ayoko nahihirapan ka, kung mag-isa sa Manila, bago sa iyo. Dorm ka sana nun? Sa pinsan ko. Okay. So, doon ako makikita. So, spot pala, sayang. Oo, kumbaga, pwede pala. Oo, wala sanang problema. Kumbaga, yung kaya pala. Mom ko lang, siguro dahil nga bata. Kunyari, kahit ikaw naman, di ba, bilang tatay, siguro, pag ayaw mo rin naman, si Athena, mga first year high school, di ba, parang ayaw mo naman siguro. Game ka naman, pero like, medyo hesitant ka, di ba? Oo, game ako, pero gusto ko kasi yung something, na-excite ako, ayoko kasi yung feeling ng nagpapakaya sa school. Alam mo yung first day of school, ayun na mga ayoko na mga ganun. Yun yung hesitant ko nung time na yon. Pero nung sinabi sa akin naman ko na wag, parang ayaw niya. Ang bilis mo. Sige, wag na nga. Dati hindi na akong papakilala dito sa school ko. Okay. Pero konting push mo lang mapayag. Hindi, parang kontra talaga siya. Dad ko lang naman yung parang medyo supportive. Kapatid ko, oo. Pero, yun din, kasi nung time na yon, first year high school ako, kapatid ko kasi 2 years gap kami. So, mag-i-stay siya dun sa school ko before. Ako mag-Manila. So parang baka ma-miss ko rin yung kapatid. May ganun akong naiisip that time. So, tsaka yung mga friends mo dun. Yung mga ganun din. Pero ako naman, na-excite ako ng na-titrill ako dun sa excitement na may makikilala kong bago. Yun yung gusto ko. Mas lumipat ng school. Para sa akin. Kasi lumipat ako ng grade 5. Parang asere na parang inbang environment. Talaga parang may growth na mangyayari sa'yo kasi parang makikita mo two different cultures or two different schools, ganun. So masaya rin. Tapos yung pinakamasaya doon yung new people eh. Kasi parang syempre parang limitado lang talaga doon sa mga classmates mo or sa batchmates mo or sa schoolmates mo. So parang pagdating mo talaga doon parang for you ibang mundo. Oo. Di ako kasi kaya ko naman idea lumipat dati kasi ang feeling ko parang ang yabang mo pag parang like nabubuli. Di naman. Hindi, basta either bubuli ka, marami magka-crush sa'yo, or lahat gusto ka kaibigan, ganun. Yun lang yung mga, basta lagi kang mapapansin kasi talagang wala. No choice, transfer ka eh. Bago ka. Ikaw yung bago eh. Lahat parang, sino ba yan? Lahat talaga, loser man. Sa bagay, kasi ganun naman din yung feeling ko. May mga bago sa school namin, ganun din yung feeling ko. Lalaro ba yan? Mayabang ba yan? Magaling ba yan? Matangkad, pwede pigman. Yan, ganyan yan. Ganun ako. Ayun, sa akin,
yun naman yung gusto ko talagang i-travel talaga pabalik. Kasi by the end of the day, so far medyo satisfied naman ako. Though syempre parang never contented pala, hindi ako satisfied. Contented lang ako dun sa kung anong meron ako ngayon. Pero may gusto pa sana naman ako marating kung in-improve ko ngayon sarili ko or mas na-enjoy ko yung pagkabata ko dun that time. Kasi feeling ko talaga kaya ko mag-player. Yun yung mindset ko talaga or mas naging wala, feeling ko may mararating lang ako. Yun lang yung pinaka-biggest what if. Mahihayin kasi ako dati, hindi ako ma-try out. Hindi ako laging nagta-try. Never ako, parang lagi ako, doon ako sa safe zone. Kaya mo yung parang pupunta ka sa iba't ibang school mag-try out. Ay, hindi ko talaga. Sobra. May nag-i-invite sa akin before, pero hindi ko parang, wag na lang. Kaya ko. Pero problema, wala kasi nag-i-invite. Ako hindi talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Parang, yun yung mga gusto ko sanang pero kasi yun yung what if mo yun, na parang what if binigay mo lahat sa sulat na to. Kasi ngayon, alam mo ko ba't ko nasasabi yun? Natutunan ko na kasi this time yung try kong gawin, try ko yung okay lang pala mag-fail, okay lang din pala ma-reject. Parang okay lang pala din na magkamali ka, ganun. Kasi ang sarap pala ng, una siyempre to bet, masakit yung feeling na, boom, ganyan, na-fail ka ngayon, na-rejected ka ngayon, kanyari ganyan, hindi ka natanggap. Today talaga ang down mo nun. Yung parang kinakain yung pakiramdam mo na ang lungkot ko ngayon kasi wala ka talagang energy kasi parang feeling mo napahiya ako, na-reject kayo, parang gano'n. So, yung feeling na yun, parang, yun lang pala yun, mga 2 days, 3 days. After nun, okay ka na pala, na parang, at least ngayon, wala ka ng what if, tapos na yung Facebook. Sinubukan ko na, nag-fail na ako. Doon ka na, on to the next ka na kagad. Tsaka maganda doon, ganda nung pinasok mo yung failure. Tsaka, through that, may natutunan ka. Bakit ako nag-fail? Kulang pa ba ako sa training? Baka kulang ako sa shooting or something. Diba? Check mo, diba? Kumbaga yun yung sabi ko, marami kang masasabi na, madadown mo talaga sarili mo na, dahil ko pang kulang, dami ko pag. Pero at least, ang akin doon, ang natutunan ko doon, nakagalaw ako. Natanggal ko na isa kumbaga sa mga pila dyan, nakabawas na ako ng isa, 2 na lang titingnan ko, ganyan, kunya 3 yan, di ba? Bawas na isa. Tapos 2 na lang, focus ko 2 na lang, hindi na yung dati kasi hanggang sa bago ko naman sa age ko na to or sa experience ko na to, ang dami kong tinitingnan. Parang sabi ko, alin kaya dyan yung uunahin ko? Hanggang sa na-analyze analysis paralysis, yung hindi ko na alam. Parang hindi ko na alam kung ano uunahin ko sa mga sa dami na naka-type sa utak ko na ito yung dapat ko tinatry, ganyan. Kasi wala na ako nagawa. Yung sinubukan ko na one day sinubukan ko na kumuha ng mga isa. Okay pala, mas okay kasi mas nagiging productive yung feeling ko, do rejected yung iba or fail yung iba, at least nakakagalaw. So yun lang naman, kaya gusto ko talaga kaya yun yung gusto kong balikan yung na yung mas na-enjoy ko yung pagkabata at saka yung mga what if ko na sana inayos ko yun dahil nga sa knowledge ko na natutunan along the way na okay lang pala mag-fail, okay lang magkamali dun sa mga bagay. Kasi yun yung ano ko dati, yun yung hiyang-hiya ko dati. Yun yung ano ba, weakness ko or ano bang ano dun? Takot ko ganun. Yun yung lagi kong until age of 20 plus. Actually, hanggang ngayon pa rin naman, meron pa rin ako sa personality ko. Nandun pa rin yun sa personality ko. Na sobrang mag-try ganun. Oo, sobrang hesitant ko. Lagi ako parang, wag na lang. Nandun ako lagi sa, wag na lang. Gagawin mo, huwag ka magdalawang isip. Gawin na lang. Oo, ngayon medyo sinasanay ko pa lang ngayon, to be honest, yung gawin ko na. Pero ang ganda kasi nang pinasok mo yung failure, balik ko lang, yun naalala ko na nawala kanina. Go. Tawag dito kasi ako rin naalala ko, parang di ko alam sa generation natin pero like, di kasi pinaintindi sa akin dati na okay lang mag-fail. Parang sa sobrang takot ko mag-fail, di ko na tinatry kaysa mag-fail. Parang, or, alam mo yun, parang, wag na lang, or lalo walang, hindi ako ginagana kasi I don't wanna upset my coach, I don't wanna disappoint my teammates. Yung pala okay lang yung failure. Like, napapahiya eh. Ako talaga napapahiya. Okay lang pala. Yung pala okay lang mapahiya. It's just, dami mo nga, tama. Pahiya ka, sige. Pero after 2 days, makalimutan na yan ng teammates mo or something. Totoo. Yung nga tama yung sinabi mo, na parang 2 days lang yan. Sige, ngayon wasak ka. So, game winner yung na-mintis mo. Sige, wasak ka ngayon. Galit, may chance na masama loob teammates, coaches mo. Pero after 2 days, diba? Okay ka na dun. Di, tsaka, isa ba ako sa isip ko eh. Sino yung mga kilala nyo yung nag-fail na tumatak sa isip mo? Nag-fail na tumatak sa isip mo? Pwede yan, sports sila Jordan? Hindi ko niya, may nag-fail na isang kilala mo. Nakilala mo nag-fail. May naalala ba kayo as of the moment? Wala. Di ba kasi hindi ka agad eh. Kasi hindi naman nagmamatter sa'yo yung ibang tao eh. Namamatter sa'yo yung success niya. Oo. Tsaka mas nagmamatter sa'yo yung sarili mo. Mas conscious ka sa sarili mo. Kaya ako kasi ang hesitant ko before. Baka inisip ng napapahiya ko sa ibang tao. Pero hindi naman pala lagi.
Na parang Di lagi nasa utak nila. Oo, totoo. Yung parang, sabi mo kanina, 2 days lang yan. Sa isang araw, wala na hindi na maalala. Yun lang yung sa akin. Tsaka totoo, nabasa ko rin sa isang libro na parang, ako rin kasi dati may conscious ako dyan eh. Parang conscious ako sa inisip ng mga tao, conscious ako ng mga, pag kunyari talaga nalalakad ako, kunwari kailangan lagi. Pabango lagi. So, tinanggal ko, nawala na yun sa akin kasi may nabasa ko sa isang libro na parang, kaya mo iniisip ng mga ibang tao, lalo ka mo conscious, lalo ka nila makikita, lalo ka nila mapapansin yung mga negatives mo. Hayaan mo sila, kasi sila rin, may sarili silang problema. Tsaka most people, they think more about themselves than other people. Or their loved ones. Bago yung stranger, di ba? Siguro sige, kunyari may something sa'yo, talagang maano ka lang, tabingi yung damit niya. Pero tapos na, wala na, di ba? Kung doon ka man ako conscious or siguro ako dati conscious ako pag magulubo ko sa school. Yan. Parang ganun, ang tagal-tagal ko sa CR. Galit na daddy ko, malilate na kami. Wala namang pakialam yung mga classmates ko. Parang, pogi ka pa rin. Pogi pa sa mata nila. Wala na. Pero hindi nila alam, pinaghirapan ko yan or something. Talagang inayos mo naman. Actually, hindi nga sa failure pala yung lumalap. Ngayon ko na na-assess yung sa akin. More on conscious ako. Mas ayoko na feeling, lagi kong iniisip sa ibang tao. Yun pala yung mali. Think ko yung failure, pwede natin pag-usapan sa ibang bagay. Yun na maganda pa na malalim eh. Pero yun nga, nakikita ko talaga yung conscious. Baka nga yung consciousness ko yun dati. Na masyado akong conscious na sasabihin ng ibang tao. Yun yung mga nakikita ko ngayon, yung mali ko. Dapat pala binago. Ngayon nga, sobrang bilib ako sa generation ngayon. Sa mga Gen Z, totoo lang. Where? Parang sobrang tapang nila na... Oo, no? Actually. I mean, parang... Sige, tuloy mo. Sobrang tapang nila na di sila takot mag-business at ayang sa lahat. Parang di sila nako-conscious or di sila conscious. Ayan, maganda pinasok kasi mo yan. Kasi ako, sasabihin ko. Pero di ko sure kung, di ba ako, parang Gen Z. Boundary. Alam mo yung time kasi OA ako pumorma eh. Kaysa forma ko na lang yung kasi OA ako pumorma dati. Parang doon ako nahihiya dati na pag pumorma ako ng ganito, parang, purma mo naman, alam mo yung gano'n. Ayaw mo yung pinapapansin. Gets ka rin. Basta parang ikaw lang yung nakaganon. So yung, ngayon nakita ko yung Gen Z, grabe sila pag nakita ko, lahat sila nakaporma, wala silang pake. Or parang pag sinabi porma mo, okay. Or proud pa, parang fashion is confidence di ba? Parang so sa kanila talaga parang sobrang confident sila. The same thing with Gen Z. May nakausap rin ako na parang like yung mga Gen Z daw, kasi etong friend ko na to, gusto rin mag-content creator. Pero kasing age ko siya yung mga 30 plus. Nahiya siya kasi hanggang ngayon daw, binubuli siya ng mga kaibigan niya before. Parang inaasa, hindi naman bully, pero like inaasa siya na, uy, mga gano'n. Artista. Feeling. Pero meron din daw yung may mga nakakasabay daw siya mga Gen Z na, kahit inaasa raw na gano'n, walang pake. Parang upload pa rin. Kunyari, di ba yan? Kunyari, gym. Kasi trainer yan gym. Parang yung Gen Z, tapos yung friends niya pa raw nandiyan na parang, parang ito na sikat. Fitness influencer. Ganun. Tapos siya parang, sama pa kayo sa video. Parang ganun. Like siya, pag ginaganon, titago niya na raw yung camera. So, kailangan niya raw matutunan yun. Pero totoo yung sinasabi mo, Ash, na yun eh. Promise. Ganun ako eh. Ako kaya nga hindi ako pumuporma. Kasi feeling ko, pag pumorma ko, baka OA ako. Baka ako yung too much. Baka too much. Pero ako naman, wala rin naman ako pake. Pero may time lang na, may mga nangasar din sa akin may time na. May mga parang papasok pa lang ako pag nakita nila ako. Forma na naman, forma. Alam mo yan, gets. Alam ko si Cap isang beses eh. Meron tayong camping ni Queenie and ni Jason. Yung nag-camping tayo, nagpadala pa ng lechon sa camping. Birthday ni Queenie? Birthday ni Queenie. Bakit may forma nga niya? Naka-Timberland siya na boots. Sabi ni Cap parang, ganda ng boots or something. Amrop, ganun amrop. Hindi, mas wala na yung kay Gab. Wala sa barkada. Wala sa barkada. Yung mga mas malala yung mga dati kaya nung sige. Bata pa ako, ganun Pero ako nga kasi ayoko talaga ng overdress. I mean, gusto ko yung nakaporma ako. Pero ayoko yung not too much. Na ako yung nagsha-shine. Nahihiya, yun nga sabi ko na nahihiya ako. Pero sa character kasi ni Vern parang dala mo naman parang dala mo eh. Feeling ko diba ako payo ko na huwag ka mo conscious kasi parang Vern, parang sabi mo Vern is ganyan lagi. Parang alam mo ng mga forma, hindi na yung parang kunyari tayo mas simple, polo lang. Mas relax. Kumbaga ikaw mas personality mo mas alam mo yung kunwari may event or may dress code. Alam mo parang yung
suot ni Vern parang talagang paghahandaan. Oo, alam mo aabangan mo yung outfit niya. Kahit hindi niya pinagandaan, sabi mo nakuha niya lang sa cabinet niya, pero na-mix and match niya. Pero for you, parang pinagandaan. Pero yun tayo, di ba? Parang, hindi, alam mo na yan. Alam mo na, ay, nag-chill lang yan. Sasabay lang niya sa team, parang ganun. Doon niya ako nabilib sa mga, doon niya ako natuwa and nabilib sa mga Gen Z. Kasi kunyari, yung mga lalaki nagde-dress. Ganun sila confident. Pero wild na yun. Hindi, pero yun. Sa generation kasi sabihin lang natin na, ako rin di ko naman gagawin yun, pero ganun sila. Like the confidence na nila. Kaya nila i-pull off yun. Kung ba kaya nila gawin, unlike sa generation natin, na conscious lagi. Malabong gawin natin yun. Magbubuts nga lang yung Timberland, sabihin natin. To be honest. Timberland ka sa mall or ano, pero pag Gen Z, kaya nila yun. Pag tayo, magti-Timberland tayo, kayari sa ibang bansa. Ibang bansa lang talaga yun. Totoo. Pag dito, parang hindi mo magawa dahil parang nahiya ka. Parang ano ba 'to, ang forma ko ba? Kasi masyado ba forma if I wear these boots? Parang magra-rockwell lang naman ako. Pwede namang slip on lang or something na Sleepers lang sa Rockwell kasi dito ka nakatira. Kaya tayo, di ba, mag-leather jacket tayo dati. Ayan, hindi ko kaya dati talaga. Ba't ka naka-leather jacket? Ang init-init. Alam mo, may ganun comment lagi. Ako, sorry, di pala ako na-cautious. Kasi ako pag ganun, nafe-feel ko na, nakukuha yung confidence. Yun nga, gusto ko sa dressing up ng maayos. Parang iba yung excited ka lumabas, confident ka. Yun. Actually, yung kay Allen, no, yung siya na yung parang si leather guy. Yung signature na. Signature mo na. Kasi ako kasi, sige, explain ko lang bakit dun sa leather jacket. Parang lagi ko suot or lagi di ka nako-conscious. Kumbaga, sasabi nila. Balik natin sa simple lang na, explain ko in a simple way kasi sorry, baka matagal. So parang, parehas yan ganun ako sa sapatos or sa damit. Pag favorite ko, kunyari favorite ko tong basketball shoes na to. For example, yung Jamorat na binigay mo. yun, pag comfortable ako yan, araw-arawin kayo hanggang sa malaspan. Yung Balenciaga ko na black. Hanggang sa comfortable ako dyan. Medyo may looks rin, pero more on dun ako sa comfort na binibigay sa akin ng shoes or ng clothes. Pag comfortable ako dyan, kaya ko yan araw-arawin nang hindi nagsasawa. Na kahit sabihin sa akin ng tao na, uy, araw-araw, or uy, laban mo naman yung jacket mo. Uy, laban mo naman yung sapatos. Parang, wala. Kasi yun yung comfortable sa akin. At the same time, dun ako nakaka-feel ng confidence. Kasi feeling ko, dun ako naglo-look good kahit inuulit-ulit. So, hindi ka nako-conscious pag sinasabi sa'yo, ay, inulit mo na yan, ganyan. May time nga, nag-back-to-back black jacket ako tsaka black Balenciaga. Ano mo na pag may okasyon ako, maganda regalo kay Ari leather jacket. Oo, bibigyan ko ng leather jacket. Kahit, basta itim na leather jacket. Gusto ko na synthetic na. Yung mahal naman. Kasi ako tingin mo, may leather jacket din ako pero hindi ko nagagamit. Oo nga. Sa bahay lang. Parang nakita ko dun sa mga ibang bansa mong post na nasusuot. Pero doon ko lang sinusuot. Pero nagbago ka na. Kumbaga, mas nagde-dress up ka na ngayon. Oo, hindi kasi dati. Kasi dati, syempre yung mga barkado ko din. Maporma naman, tulad ni Martin. Maporma kasi yun eh. Pero ako kasi lagi kong nandun ako sa side na, ano lang ako, chin na lang. Ayoko nang pumorma. Dahil siguro sa influence nyo nga din, parang, lugi na, pangit na nga ako, tapos kayo pa, puporma, di wala na ako nagawa. Actually, di rin ako, same tayo di rin ako sanay mag-dress up. Pero kasi may mga, tama nakaka-influence rin yung friends. Kasama at the same talaga. time, hindi lang naman nakaka-influence yung friends. Kasi may time naman na may lalabas tayo, sila naka-dress up, hindi ba dati? Tayo simple lang. Pero pag kunyari may event na may dress code, napapasabay tayo sa kanila eh. Dati di lang bibili. So syempre sabay tayo bibili. Medyo same na rin. Pero di ba, sarap sa feeling. Pag kunyari, alam mong handa ka. Iba talaga. Dress good, no? Parang, tsaka, ayoko na rin yung feeling na yung, di ba yung feeling ko, katulad na sabi mo kanina na overdress. Ayoko naman yung underdress din. Kaya gusto ko yung something na, ako si Bern, alam ko na si Bern naka 2 layer, 2-3 layers to. Si Riba naka ako dun sa underdress, diba? Kaya hindi ka sumunod sa team. Sa team, ayan ang hindi ko kaya, yung hindi sumunod sa team. Pero kumbaga, lagi ko hangga't as much as possible, doon lang ako sa state, sa gitna. Yung hindi naman ako yung overdress. Pero ako sorry, willing ako sumaway sa team basta comfortable ako sa suot. Ako naman yun, hindi. Makikita mo na ako pumor pag nag-iibang bansa. Doon mo lang taga makikita ng umaga. Kasi dahil sa consciousness ko na feeling ko kasi pag Pilipina, parang feeling ko nahuhusgahan ako. Pero pag ibang tao, sure ako. Si di ba, si Jason, di ba, sabi mo dati, maporma. Ay, yun talaga, maporma talaga yun, promise. Tapos nakita ko, yung mga naabutan ko na yun, parang simple na, nag-shorts na lang. Ngayon, maporma na ulit. Maporma ulit, di ba? Tama na, sa ibang bansa na naman yun, di ba yung mga post niya. Love the fits. Di ba? Pag maporma din yan. Pero yun si Jason, maporma yun. Sino ba pinapormahan? Ay, baka ba? Yun lang.
Ay, nasa ibang bansa. Magkasama. Tsaka may ginawa na sila road. Tsaka naka-alo. Wag na muna. Naka-alo ka. Oo, naka-hammer na sasakyan. Iba talaga yung... Ano ka ba? Nagulat ka pa? Ay, bakit di pa ako nagugulat? Ano pa rin? Yun yung normal niya. Ano pa rin normal niya? LA, New York, normal so, niya. normal siya pumaporma talaga madalas. Dati maporma talaga yan. So, wala naman siya pinapormahan ngayon, kaya maporma. Ba't magbago? Ba't mo ito mahimik? Pa-process lang sa utak ko. Si Amara. Oo, si Amara. Pinapakita na niya. Tsaka kay Queenie. Para kay Fern, di ba? Nag-dress up siya for Athena. Si Jason nag-dress up for Queenie and for Amara. Kasi syempre, si Queenie maporma, di ba? Baka naman si Jason di pumorma. So, kaya di mo porma rin ulit. Bumabalik yung porma ni Buddy, di ba? Ako rin, happy rin naman ako. At least nag-ano na siya. Ako, happy na nape-pressure. Lahat kayo nakaporma na naman ako. Mukhang mag-a-upgrade na naman ako naman pressure kasi pogi na si Jason. Pumorma pa. Yari na. Lahat ng chicks sa kanya na naman may gusto. Pero buti Jason na lang taken. Buti na lang. So, problema ko dati. Dati problema lang natin, gab lang. May dumagdag sa kaliwa ko. Nadagdagan. Wala. Pogi din. Patay na. Yung high school pa ka na may dalawa nag-aaway. Dati pa naman lahat ng nagka-crush sa kanya napupunta sa akin. Kasi sasabihin, crush ko yung kapatid. Crush mo yung kapatid ko. Sasabihin ko, may girlfriend. May sa ano na tayo, bro? Wait lang. Back to the future to. Nag-uusap kami. Back to the future to eh. Sasabihin ko na, may taken na yan. Sa akin ka na. Ngayon, paano ko masasabing, pag nagsabi sa akin, crush ko si friend, paano ko masasabing taken na yan? Sabihin mo, taken pa din. Ayoko magsinungaling. Oo, bakit? Wala, lugi ka na. Ay, may anak na yan. Siraan mo na lang. May anak na yan. Wala. Ay, baka nga mas gusto eh. Pag sinabi niya, mas kakainin yung sinasabi ko eh. Sabi niya. Feeling ko kahit may anak siya, feeling ko gigib. Di ka mas delikado. Ano mong bakit? Gusto ko yung lahi niya eh. Ano rin niya ako? Sa'yo, hindi pa ako sigurado sa'yo. Banalin eh. Ito proven and tested. Paano kung baog ka? Oo, diba? Tsaka, wag na. Ito, sure na ako eh. At least nagkaanak na. Babae pag gusto nila. Pero yung Dos Flores, hindi ba threat sa'yo eh? Ay, yung Dos, hindi yan. Alam mo bakit? Sige, bakit? Coco Martin yun eh. Lumabas yun, boom kaagad yun. Ano na kaagad? Mataas talaga yun. Mataas. Malayo yun. Kasi tayo, ladder tayo. Parang, okay. Start from the bottom. Yung Dos kasi, bam, I'm Dos Santos. I don't take orders from anyone. I only follow Sevi Camero. Small TFs. No, 5K TF. No. Talk to my manager. I don't like it. Yeah. My price is my price. Only follow Sevi Camero. And will eventually pass Sevi Camero. Eventually the captain. Di ba? Ayun. Meron pa ba? May dadagdag pa ba? Go, last. Ano ba? Actually, Sa past. Parang yun lang naman. Kasi yun nga, sasabi ko naman ako sa family mo, ganyan. Usually kaya ka naman gusto bumalik sa past kasi dahil nga gusto mo may baguhin lang sa sarili mo. May gusto ka lang itama dun sa feeling mo mali. Not necessarily mali siguro yun, pero feeling mo lang mali. Kaya yun. Pero wala, talagang pumapasok sa utak ko. Marami siguro, katulad ng, siguro, magbigay ako isa. Bigyan ako isa. Yan. Medyo mahaba na kasi tayo, pero bigyan ko isa. Sige, we can take our time. Hindi kasi ako naman, naisip ko to be honest, yung pangalawa kong girlfriend yan. Yung panahon na yan. Pangalawa ba? Si ano ba yan? Pangalawa sa 20 mong girlfriend. Si ano ba yan? Si... Ito? Oo. Hindi. Si ano? Hindi, basta yung pangalawa, basta before itong recent relationship ko, before nun siya, parang gusto ko sana na, kasi that time, feeling ko mature ako. Yun yung parang gusto kong balikan na parang akala ko dati, tama yung ginagawa ko. I mean, yung pala mali? Kulang pala. Yung parang di mali, pero kulang pala. Yun pala yung, laging ko pinaglalaban sa utak ko, tama naman yun eh, bakit naging ganun yung relationship namin? Parang ganun yung thoughts ko. Pero nung, as move forward, nagkaroon ako ng bagong relationship tsaka bagong na-realize ko, ito nga pala yung mga kulang ko dati. Wait, so sinasabi mo, pag binalikan mo yun, so gusto mo sana mas basta ayos ko sana. Feeling ko that mas so siya yung totga mo? Oo. Ganun yun. Feeling ko, baka siya. Pwede rin, tama ka, Shoutout sa'yo, the second girlfriend, baka pwede pa ngayon. Ay, sorry. Tama ka, Bern, kasi di ba ba't mababalikan ng isang tao? Hindi, gusto ko makorek yung sarili ko. Gusto kong mas makorek. Guys, hindi pa pala tapos ang aming Valentine's special. Hindi, gusto ko lang. Kasi parang feeling ko maganda yan. Ay, sorry.
Ano na yan, pamilyado na yung mga lahat kasi naging girlfriend ko, naging pamilyado na. Ewan ko bakit ganun. Ay, sayang. Pero the one that got away is finally wala ba? Pamilyado na, may mga anak na sila. Wag na natin. Hindi ikaw yung ano? Basta hindi ako yun. Ikaw yung tatay? Hindi ako yun. Hindi, pero ano lang, kumbaga, kasi dati, lagi ko nga imagination kasi gusto ko maging part, kung girlfriend ko yung asawa ko, parang yun yung gusto ko yung asawa. So, kilala kita date to marry. Oo, yung parang ganun. So, yun lang naisip ko ngayon na kung meron akong gustong balikan, siguro yun yung gusto ko itama sa sarili. Kasi feeling ko that time talaga, feeling ko tama ako. Pero nung tumanda ako na rin, ay, hindi ko palang kulang. Yun yung tumatatak sa isip ko na kung may... So, sana naging better relationship. Oo. Pero after nun, yung mga natutunan mo doon, na-apply mo naman. Na-apply ko naman, pero hindi pa rin pala enough. Ibig sabihin, not meant to be lang pala talaga. Okay. Yan lang naman. Parang ganun lang naman yung... Kumbaga, isa sa naisip ko na balikan, maliban doon sa pagkabata ko. Tsaka sa dad ko na panahon na sana mas nakasama ko pa din. Though, yun ang time naman na nangyayari sa amin noon sa dad ko. Lagi sa isip ko, hindi na ako dapat mag-regret. Kasi talagang nagpatlaan ako ng oras sa kanila sa family namin. Kasing, di ba, hindi ako pupunta dito sa inyo. Parang, then nalala ko struggle talaga kasi hindi lang sa mga gamot talagang yung yung presence yun. Dapat nandun talaga Like, hindi ka na nga yata Sheridan nun birang-bira nalala ko kasi Sheridan days natin yun. Kasi, ko yun, from work, diretso ko hospital nun. Parang, yun lang talaga ginagawa ko. So, talagang, no time na yun, hindi ako gumawa na mag-regret ako na shit, kulang ako ng time sa dad ko. Kumbaga tinanggap ko yun na ito na talaga. I mean, ito na yun, bilang na lang talaga yung mga oras. Wish ko lang na humaba, pero kumbaga, ninanasab ko na kada moment yung time na yun. Yung nag-live within the day ako, parang ganun yung pakiramdam. Kaya gusto ko siyang balikan kasi gusto ko makausap ulit yung dad ko, gusto ko makamusta, mga ganyan. Pero ayoko lang bumalik talaga ng kasi nga, alam ko yung struggle nung time na yun. So, yun, kaya mas pinipili kong balikan ako yung bata para happy thoughts naman yung experience ko. At saka let them rest in peace. Oo, di ba? Kasi yun, siguro planong ligad And tsaka yun nga, ang gusto ko talaga mabago yung bata ko, yung consciousness ko pala. Mas na-realize ko nga habang nag-uusap tayo yung consciousness ko na feeling ko yung mga sasabihin ng ibang tao sa akin, yung nagmamatter, which is feeling ko hindi pala. Yun din nangyari. Gusto ko rin yun. Actually, parang lahat ng tao ganun na medyo conscious din talaga sila while they're young. Hindi pala kailangan. Mas importante yung... Wala sila pala pake sa akin. Oo, hindi pala nila natanda na ginawa ko yun. Yung mga ganun, parang mali pala yun. Mas makakatanda lang pala ikaw. Ikaw, tanggap mo naman na gago ako. Or parang ikaw, sabi ko, basta yun, ewan ko, kung may makaka-relate. Sana nila... Kasi promise, di ba? Kunyari ako nalaman ko gagawa mo. Ako na lang naman to kahit anong lait ko sa'yo. Tsaka feeling ko kasi you can you can do anything better without being conscious talaga. Without thinking what other people's thinking. Talaga feeling ko magagawa mo talaga yung shit mo or yung ginagawa mo. Ganun. Tamang maging conscious ka. Pero enough conscious lang na wag siya maapektuhan. Ayan. Yung hindi mo siya masasaktan, hindi mo kunyari wala man lang ma-offend siya. Pero yung kunyari, conscious ka sa sarili mo na katulad nga yung mali ko na conscious na baka ito kasi sabihin nila sa akin, ganyan. Hindi, basta tingin mo, feeling mo tama naman or tingin mo yun yung right way, gawin mo, parang okay lang. Wag pa lang ma-conscious. Yun lang siguro yung... Like, gets ko yun yung parang ma-conscious ka na sa iba. Yung kunyari nadadamay ka na. Kunwari, at first, parang di ka nahiya na magdala ng speaker kasi that's your character na may sounds ka lagi to malakas, get you going. Loud. Pero be conscious naman with anyone na nakakadaan mo na baka nadidisturbo siya, nadidistract, diba? Punta ka sa church, diba? Speaker ka naman. Yun doon naman, adjust ka na. Be conscious na. Yun ang be conscious ka. Pero pag yung conscious sa sarili mo, yung awareness o yung pagsuot mo ng mga damit. Yung kunyari niya, yung pagsuot ng damit na huwag ka na pala mahiya. I mean, be yourself. Parang yun, be yourself lang talaga. So, yun lang naman. Then, gusto ko yung topic natin na yung failure na parang gusto kong balikan yan in the future. Baka agree kaya yung mga bodies natin. Baka mali natin. Pero ikaw, gusto mo ba yung topic na yun? Parang okay yan no? Sana pagbalik nasa US ba yun? Or... Kung sino man siya. Yabang kasi, pumaporma na naman. May pinaporma. Si Queenie siguro lang. Sana. Kudos. Nasa New York siya ngayon. New Yorker. At nasa Hollywood. Baka nagsastrava dun. Ay, oo nga. Strava likes. Strava love. Strava. Para kay Jason the new. Dating app. Sorry. Yari ka, Queenie. Joke lang. Ayun. Shout out tayo. Okay na ba? Sige. Wrap up lang natin. So, mga gusto natin balikan lahat, no? Na yung mga natin, yung mga teen nating
mali natin. Pero not necessary regret naman, di ba? No regrets. No regrets. No regrets. Sarap lang paglaruan or isipin. I-fantasize. Na kung may tama ako siguro to yung what if pala. Yung mga what if. Kasi, para sa akin, wag na natin sobrang isipin yun. Isipin na lang natin yung present. Mag-focus tayo sa present. Kasi pagdating natin ng pastamanda pa tayo, ganun din, isipin din natin yung Totoo. Agree ako. Kung nanood kayo ng Kung Fu Panda, may quote si Master Oogway about present, past, and future. Nakalimutan ko lang yung quote, panoorin nyo. Direct pasok mo. Present is a gift. That's why it's called present. Ang ganda nun Yun lang yung naalala ko, nakalimutan ko na si past and future. Ganda nun Present is so you focus on that. Kasi present yung terms sa American English ba? UK English, di ba? Galing na Master Oogway. Kung Fu Panda. Galing ikaw na si Code Guy. Dati si Jason nagbabanggit ng Code Guy. Message sa akin, bro. Nag-message siya ngayon. Grabe naman. Shoutouts from Los Angeles. Ako rin pinapa-message sa mga chicks niya. Ayan, sabi nila yan. Sige. Go, read it. The quote is, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called the present. From Master Oogway from the Kung Fu Panda film on 2008. Nung champion yung Boston Celtics. Hindi pa kanta rin yan. Galing nga. Kanta rin ba yan? Galing nga. Ngayon ko lang narinig yan. Ang ganda na Today is a gift. That's why it's called the present. Nag-stick rin sa kanya yung una ko narinig kayo sa present. Tapos simula nun parang, enjoy ko na ako. Nasaan muna ako. Huwag ko na rin masyado muna isipin yung future. Kung magiging billionaire tayo, magiging billion. Kung hindi. Masarap lang gamitin yung future to inspire or motivate. Maka-motivate sa'yo. Pero kung makaka-discourage sa'yo, kung magka-anxiety sa'yo, wag na. Yung para live at the moment. Live at the moment. Yon. Kaya baka makidadagdag pa kayo? May mga gusto ba kayo? Wala na rin eh. Masyado na mahaba no? Ayan, pwede din to. Ay, maganda rin yan. The past can hurt, but the way you see it, you can either run from it or learn from it. The Rafiki. Naman ni Vern. The Rafiki. Nabanggit mo na yun sa last episodes natin. Talaga? The past can hurt. Hindi ba? Hindi pa ba? Sa ano natin, GVhan natin yun. Ay. Ay, ko alam yun. Okay, shoutout tayo guys. Sana may nag-make sense yung mga share natin na Sana. Paano kung hindi, buddy? Wala, ganun talaga. Ganun talaga. Basta may nanood na si Malupiton tsaka si si Pete Gamis. Masaya na rin ako. Pero wala pa rin siya comment, no? Nasasad ako. Walang comment si Malupiton. Wala. At Beatrix Panganiban 424, grabe mindset ni Justin. Love it talaga. Nakaka-inlove siya sobra. Grabe. Ay, sorry. Totoo Beatrix, like I agree naman na nakaka-inlove naman siya. Wala naman nakaka-inlove, bro. Wala. From AQ Raw, bitin pa rin kahit mahigit 1 oras na yan, ha. Pero yun, kunwari ka pa, Vern, kinikilig ka rin naman sa last part. Ay, di daw. Ito, si Jessica Wisco 334. Tama, Wisco? Wisco, no? Jessica Wisco 3345. I agree, ang ganda ng mga topics nyo lately. Thanks kay Vern. Si Vern lang nag-iisip ng mga ngayon topics. Si Justin. Ngayon, feeling ako lang. Pero ganda ng topic ngayon. Tapos nagmamature na kayo. Ha. Sana ma-complete na kayo soon. Sana. Sa wakas nag-mature din. Finally! Yun ang Hindi na tayo mature. Okay, syempre, medyo tumatagal na rin kami. At least may nag-improve kayo. Sobrang happy. Yun ang ganda ng comment na yun. Buyo lang pala. Papahim nga natin. Buyo lang pala. Buyo. Ay. Buyo lang pala. Ito. Pwede to kay Jen's Vlog 4490. Topic suggestion. Past or present life? Couple life or single life? Gusto ko marinig ang sagot ng isang Vern. Sana mabuo na din kayong 6 kapag panood ko na kayo. Napaka-good vibes niyo palagi. Pwede, couple life or single life, no? Sasagutin mo yan, Vern? Couple life, single life. Pwede, next time. Basa ka pa. Ikaw naman, buddy. From Carlene Irago 2568. Do you believe in fate or tayo gumagawa ng fate natin? Yan, maganda. Yan yung gusto ko isa sa pipeline natin. So, yung failure yan. Yan yung task ko, buddy. Ay, that's your words. Kailangan na talaga natin mag 2 episodes per week. Gusto nyo ba yun, guys? Baka... Hindi, lagi naman tayo Wednesday live. Hindi, palagi Friday na. Friday na tayo. You like?
Diba? Tanong natin, baka masuya na sila. Baka umay na ba kayo? Umay na sila sa atin. Baka sabi, tangin ng papangit naman ng mga pabubo na nga. Bububo na mga Kakamature lang. Kakamature nyo lang. Ano mature nyo na? Lolo na kayo. Ito, si kay Evelyn. Ito, sige, yan na sa si Evelyn Valenzuela, NK4QB. Tama ba? Evelyn Valenzuela, NK4QB. As a psychologist, I love how you guys process your emotions. Ooh. It's a good sign that you have a healthy mind or stable mental health. Stable pala tayo ba? Hindi pa tayo baliw. Hindi pa tayo na. Butik pa mandaluyong. Feeling ko, malapit pa naman. Discussing about these things helps you understand each other more. Totoo naman. For me, totoong tao kayo. May char. Ay, may char. So, hindi ba? May nag-like po. May nag-agree nag-like. Nag-like sa char. Nag-like sa char. Okay na. Nasad ba? Nasad ako. Ganda ng From Dane Eslava. Nag-uunang kayo pag ako talaga. Di ba from Denise Esteban, yung naging partner ko sa Viva Max? I love Justin's emotional intelligence. Ay, totoo ba? Ay, hindi, joke lang. Hindi, kapangalan lang, sorry. Dane Eslavan. Ako na naman nagtitripan yung dalawa eh. Teka lang, isa si siya ulit, di ba? I love Justin's emotional intelligence. Sabi din niya, pwede bang daily podcast? Love hearing you guys. Pwede bang daily podcast? I love Justin's emotional intelligence. Bern, nag-hallucinate ka na. Pwede naman kami mag-daily podcast kung gusto nyo. Twice ko yan. Try natin. Tigil na kami sa pagtatrabaho namin. Dito si Direk. Direk, okay ka ba sa twice? Direk. Approve daw. Pwede. Ang hirap ng task na yun, Direk. Hirap. Ano lang, sige. Isa-isa. Sige, tingnan natin next time. Pagkita na Nagyan muna yung 2 episodes. Try muna natin 2 episodes. Na-pressure yung pinaka-busy natin tao dito. Na-pressure eh. Ito. Kayo. Sige, ito kay Christine. The best talaga kayo. We miss you all. Sorry po for being inactive. Medyo busy po ang admins. But remember na we support you always po. From Podcast Girlies. Uy, thanks Christine. Thank you Christine. Mukhang nag-school pa si Christine. Ito haba. Ayan, go Vern. From Nam Gioni, si Kuya Vern na naman po ang bunot. Sabi sa inyo. Kami nga po yung binunot ni Vern. Kami. Very interesting topic dahil na rin siguro nakaka-relate ako kasi lagi ako yung single kapag may jowa. Lahat mga tropa ko. Third or fifth wheel na nga sa mga kapatid, pati na rin sa mga friends. Very interesting topic dahil na rin siguro. Ay, ulit ko pala. Sorry. Pati rin sa mga friends. Siguro sa ngayon na-enjoy ko yung pagiging single kahit pang ilang wheel pa ako sa magbarkada. More time for myself to improve and love myself more. Nasanay na lang din talaga siguro ako dahil mag-isa lang ako most of the time. Yun yung maganda. Yun yung gusto ko matutunan. Pero totoo yung sasabi niya na yung improve and love your myself more. Totoo yan. Misa kasi pag parang gusto mo mag-grow, ang hirap din pumasok sa relationship. Totoo. Pag gusto mo ng self-growth. Maganda nga next topic. Pwede din, no? Salamat kung sa ready ka na mag-commit ba or... Galing talaga mag-isip din natin, no? Na-spoil na. Ay, baka na-spoil na naman. Wala tayo naisip. Wala tayong ambag dalawa. Tara, ikaw na mag-isip. Ang take ko siguro sa pag inaaya naman ako sa date nila kahit tropa ko sila both. I know when to say yes or no. Parang Justin. Depende din siguro sa situation sa time na yun. If I feel the couple needs alone time like... Dahil medyo matagal silang di nagkita. Kahit inaya pa ako both, I think mag-no din siguro ako. Tama naman. Alam mo na eh. Tama naman. Ganun din siguro ako sa mga relationship ng mga kuya ko since super close kami ng mga GF nila at laging gusto akong kasama. Parang si Abby pala. Tsaka kapag sumama ka, learn to read the room din. Totoo. Yan ang isa. Hindi nga lang natin nabanggit. Pero tama, we agree siya. Yung ganda ng term niya, read the room. Ganda ng term. Huwag kayong tipong pabida na sino man yung friend mo sa couple, agawin mo na yung buong attention. Ay, naku, may kilala kami ganyan. Date or lakad nila yun. Sinama ka lang at umagri ka naman in the first place. Kaya know your boundaries as well. By the way, share ko lang, lagi kong binabalikan mga past episodes nyo every time I feel lonely. Feeling ko mga barkada, kuya ko lang din kayo na nag-uusap habang ako tahimik at
kikitawa lang sa tama yun, barkada lang tayo. Barkada lang, wag na yung kuya. Sir Justin, wag na yung kuya. Ito yung pinakamaganda yung next. Sir Justin, what if gumawa ka rin sariling YouTube channel? God bless always mga kuys. Oo nga, what if gumawa ka rin sariling? Yan yung mga future na what if. Hindi, wag ka naman conscious. Kakabanggit lang natin sa episode na to. TV. Gawa ka na Justin Montalban ba? Justin Buds. Tapos, wag ka na rin conscious. B-Buds Max. Hindi, ano tayo? B-Buds Max. Hindi, ano? Sabi natin na, ano? Bad is bad. Bad is bad, yun naman. Bad bunny. Bad, wag galit si Brandon. Gusto ko kikita niya para galit ako. Eto, ano ba? Eto si, ano ba maganda? Hindi ko mabasa yung comment ni Pete Gamis eh. Ay, grabe si, Return the river. Ano ka ibig sabihin niya dun sa comment niya na yan, di ba? Ayoko, napaputol ako. Yung pala ang, ano ba? The translation. Translation of, anong words, anong language yan? Arabic. Arabic sentence. Pati niya yung Japanese yan, di ba? Kasi nga. Pete Gamis. Kilala na kita, Pete Gamis, kung sino ka. Kilala mo na yan? Kilala ka na. Kilala ka na si Pete Gamis. Kilala na kaya takin. Ayaw, Pete Gamis. Guys, huwag yung i-click yung translate English ng Pete Gamis na isa. Yung Japanese ba yan? Kilala mo na ba? Kilala ko na yung Kilala ka natin yan. Kilala ko na yan. Oy, si Maria Dam 13 present. High Again, five, yes. Bora pa talaga ginawa niyo example of place. May follow-up. Ano siya? Ano ba meron sa Bora? Hindi ko rin alam, bro. Ikaw, ano ba meron sa Bora? Beach. Tapos? What else? Crab. Crab? Ano na? Ha? Thank you for watching. Last, si Ella Danoy. Kasi first eh. Oy, Ella Danoy first. Tsaka alam ko siya yung nag-live. Kasama namin nila Direk. Di ba? Tama ba, Direk? Siya yun. Siya yung first caller. Yeah. May tinatry kami nila Direk ngayon na bagong. Ay, nice. Parang Oo, yung parang abangan nila kung mag-live kami ulit nila Direk. Tsaka yun yung mga man behind the camera. So, makikita niyo yung intellectual ni Direk doon sa pag nagla-live kami na yan. Tapos, may pinipili kami isang tao. Yan. So, si Ella yung pinakauna. Ano yung mga love Hindi naman. Love advice? Hindi naman. Depende. Basta any kwentutans. Oo, kwentutans lang. Na feeling namin may sense yung usapan. Binubunot lang namin randomly. Siya nabunot namin last time. Wait, thanks. Ella. Siya si Umbrella, di ba? Tama yung Umbrella. Oh, yeah. Naalala, kilala na namin ikaw, di ba? Yun! Thank you guys! Yun! Kakain na daw kami. Thank you. Burn on. Yun! Alright! Bye-bye! Peace out! Umanda sa ritmo ng ating kwento, kasama ang bawat isa.